Ang bagong pinto at pinuri ang Next Generation M, mas PG, kung saan ang makabuluhang teknolohiya ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na mag-explore ng isang malawak na mundo. Parang tunay ito, pumipili sa pagitan ng mga lahi tulad ng tao, elf, halimaw, dragoner, pixie, duwende, o Panginoon. Ang mga manlalaro ay maaaring sumali sa mga kaibigan sa isang pakikipagsapalaran kung saan maaari mong talunin ang mga makapangyarihang nilalang, mag-ipon ng walang hanggang kayamanan sa pamamagitan ng kalakalan, o maging isang panday at gumawa ng legendary weapons. Ano man ang ito, lahat ng iyong iniisip ay makakamit sa pag-abot sa bagong pinto, isang M na mas peak, na available sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng nakakatakam na pangako, isang araw ang bagong pinto ay naging isang literal na nakamamatay na laro, at mula noon, imposible nang lumabas sa laro, at ang pagkamatay sa loob ay nangangahulugang namamatay para sa totoong mundo. Si Shin, ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa RPG na ito, nagtagumpay na tiyakin ang kanyang pag-survive sa pamamagitan ng kanyang malawak na kasanayan, umaasa na isang araw ay matapos niya ang laro na ito. Kasama ang kanyang grupo ng 3 iba pang manlalaro, sinisiyasat ni Shin ang 4 na sulok ng mundong virtual na ito at hinaharap ang lalong mapanganib na mga boss, determinado at ang mga abala ng mga tao na nahuli sa lugar na ito. Sa isa sa mga araw ng pakikipagsapalaran, nakatagpo si Shin ng pinagmulan, ang tagabantay ng pinto, at kahit na matapos putulin ang mga pakpak ng halimaw, ito ay ganap na gumaling. Nakatuon sa pagpigil sa pag-regenerate nito, ginamit ng mandirigma ang kanyang atake ng bakal upang kalugan ang kalaban, kumuha ng puwang upang magbigay ng ilang siko na halos garantisadong tagumpay, ngunit patuloy pa ring naghihilom ang pinagmulan. Nang maglaon, ginamit ng tao ang sayaw ng Moonblade upang gawing hindi katulad na pinagmumulan ng lakas ang kanyang espada, pagkatapos ay sinuntok niya ang nilalang sa huling pagkakataon at nilabanan ng pinagmulan, ang tagabantay ng pinto. Sa tagumpay, nakamit ni Shin ang mga titulo ng Limit Breaker, ang Achiever, at ang Liberator, at nagkaroon ng pagkakataon na mag-log out ng laro. Sa pag-check sa kanyang listahan ng mga kaibigan, nakikita niya na unti-unti nang umaalis ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa laro hanggang siya na lamang ang natitira at nagpaalam sa bagong pinto. Ngunit kung paanong siya ay nasa bingit ng paglabas ng laro, isang pinto ang biglang nagbukas sa harap niya, na nagtapon sa batang lalaki sa isang hindi kilalang lugar. Sa pagdampi sa isang pedal, napapansin niya na tila ang lugar na ito ay masyadong totoo upang maging virtual, kahit na may pag-unlad ng teknolohiya ng VR. Sa pagtingin sa kanyang mga katangian, natuklasan niya na lahat ay higit sa 2,000, kahit na ang limitasyon ay 999. Gayunpaman, hindi niya maghintay na makaalis kung ang logout button ay nawala mula sa menu. Sa pagtingin kung kailangan pa bang bumalik ng kanyang mga kaibigan, napagtanto ng batang lalaki na wala siyang internet connection, kaya ang mundo na iyon ay tunay nga. Sa harap nito, nagkaroon ng maikling pagkabahala ang bata ngunit agad siyang nagpakalma upang malutas ang sitwasyon. Ang unang galaw ni Shin ay gamitin ang kanyang item na nagdadala sa kanya sa lugar kung saan nakarehistro ang kanyang base, at sa pagsubaybay sa daan na tinukoy ng mahiwagang ibon, natagpuan niya ang mga pader ng isang lungsod na hindi niya pa nakikita. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang hanapin ang kanyang tahanan matapos ang mahabang panahon, at doon ay may isang elf na nasa alanganin dahil ang ilang mga kawatan ay sinusundan ng kanyang Panginoon upang kumuha ng impormasyon. Inililipat nila ang elf, ngunit lumitaw ang isang malaking gerang na baboy mula sa gubat at pinatakbo ang mga lalaki. Nang ang halimaw ay malapit ng patayin ng elf, sinira ni Shin ang nilalang at napagtanto niya na kayang-kaya niyang baguhin ang lakas ng mga spell na gusto niyang gamitin, at tila ang bigat ng pisikal na atake ay bumabalik sa kanya sa huli. Pinasalamatan siya ng elf sa pagligtas sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang Tian, ang kanyang Panginoon, na hinahabol ng mga lalaki, ay tinatawag na Snake Razor, at siya ay ang Music. Halos hindi niya kilala ang lalaki sa harap niya, gayunpaman, dahil siya ang responsable sa pag-aalaga ng tindahan at paghahatid ng mga mensahe sa ginang, pinapayagan ni si Shin na maghatid ng isa sa mga mensaheng ito kay Snake, at bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 1,000 na mga jewel. Gayunpaman, wala talagang ideya ang bata kung anong uri ng pera ito, at mayroon lang siyang mga JWs sa kamay. Nagtatanong si Tia kung kinuha niya ito mula sa ilang item box dahil kaunti lamang ng mga royals at elders ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng kahon. Bukod dito, ang mga Jo coins ay may kapangyarihan na patawan ng mga spells na nagbibigay sa kanila ng halagang humigit kumulang sa 100 milyong mga jewel. Sa kahambugan, naalala ni Shin na sa loob ng laro, ang isang Jo ay katulad ng pagkakaroon ng 1 sentimo. Nang makakita ng kaunti, nagtatanong siya kung sino ang bata, at sinasagot nito na siya ay isang simpleng manlalakbay lamang, at ayon sa mga setting, ang kanyang lahi ay isang superior na tao. Sinasagot ni Terara na ang mga superior na tao ay nawala na, iniwan na lamang ang mga karaniwan. Ayon sa kanyang narinig, 6 na superior na tao lamang ang nag-exist, at nawawala sila mula noong araw ng pagbagsak ng kaharian ng kaluwalhatian 500 taon na ang nakakaraan, isang pangkasaysayang pangyayari na nagdulot ng malawakang pagkawala ng walang bilang na mga nilalang.
Sa sandaling iyon, naalala ni Shin na pagkatapos niyang talunin ang pinagmulan, ang mga pangalan sa kanyang listahan ng manlalaro ay nawala, at kung ang bilang na iyon ay nawala, iyon ay isang mahalagang pangyayari. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga punto, natuklasan ng mandirigma na ang mundo na ito ay ang mundo pagkatapos ng 500 taon. Pagkatapos nito, inaalok ni Shin ang isang Joe-coin sa babae bilang tanda ng pagkakaibigan, at hinahangaan ng elf ang kamanghamanghang disenyo ng barya na siyang kanyang pinagnanasa habang si Shin ay nagtatapos sa pagsusuri ng kahangahangang disenyo ng iba pang mga bagay na kanyang interesado. Nagkomento si Benny na ang gayong bagay ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa elf dahil ang lahi na ito ay gumagamit ng maraming mahika. Natuklasan ni Tina binago ng kanyang ginang ang kanyang anyo gamit ang ilusyonaryong mahika dahil ang mga itim na buhok ng mga elf ay mga simbolo ng masamang swerte. Ang kulay ng buhok na ito ay kilalang-kilala sa pag-atrakta ng mga trahedya tulad ng mga lalaking umatake sa kanya ng ilang sandali ang nakalipas. Dahil sa pangyayaring ito, pinalaya si Tia mula sa kanyang nayon hanggang sa nailigtas siya ni Shin. Kaya't ang ginang ay naglagay ng mistikong barikada sa paligid ng tindahan na ito, ginagawang ligtas si Tia sa loob ng huling 100 taon. Kapag tinanong siya tungkol dito, natuklasan ni Shin na bago ang sumpa, ang buhok ng babae ay pilak. Kaya kung naaalala mo ang tungkol sa isang ensayong tinatawag na sumpang regalo, swerte sa elf, may kakayahan si Shin na linisin ito. Ngunit bagaman gumana ang ensayo, walang nagbago sa hitsura ng babae maliban sa isang hiwa ng pilak na buhok. Sa harap nito, lubos na masaya si Kara dahil mahal niya ang pagkakaroon ng kanyang orihinal na buhok matapos ang 100 taon. Susunod, tinatawagan ni Shin ang elf na tumawid sa mistikong barikada at pangako na tanggalin ang anumang banta na maaaring lumitaw. Sa gayon, nagawa niyang lampasan ang limitasyon at maglakad ng malaya sa gubat hanggang sa marating niya ang magandang tanawin ng isang bukirin at umiyak sa harap ng lawak ng langit. Sa Moon Sanctuary, ipinaalam ni Shin na bibisita siya sa susunod na lungsod upang hanapin ang kanyang nawawalang mga kasama. Dahil ang kalapit na lungsod ay ang kaharian ng Bar Illich, ibinigay ni Tia sa kanya ang isang sulat ng rekomendasyon na magpapahintulot kay Shin na iwasan ang pila ng inspeksyon doon. Bago umalis ang superior na tao, pangako ng elf na ipapaalam sa kanya kapag bumalik si Shin, at pagkatapos na magdaan sa malaking pila ng inspeksyon, nakita niya na talagang napakatanging kapaki-pakinabang ng sulat. Habang naglalakad sa mga kalye ng kaharian na kilala bilang Bay, dinala si Shin sa guild ng mga manlalakbay, isang mahusay na lugar upang magtipon ng impormasyon. Sa loob, humiling siya na magparehistro bilang isang manlalakbay, at hiningi ng kawani na umakyat sa kaliwang hagdanan at sundan ang counter. Sa paggawa ng eksaktong iyon, nakasalubong ni Shin ang isang kawani na katulad ng iba. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang babae sa ibaba ay ang mas matanda nilang kambal na kapatid ng isa, at ang kanyang pangalan ay Celica. Ang babae sa ibaba ngayon ay tinatawag na Celica. Iniabiso niya si Shin na kailangan niyang bayaran ang inisyal na bayad at kumpletuhin ang mga papeles. Sa kasamaang palad, ang guild card ay magiging handa lamang sa susunod na araw. Kaya ginamit ng mandirigma ang oras upang suriin ang kanyang paligid at mapansin na maraming bakal at tanso ng mga armas sa guild, kaya't mas maganda ang kalidad ng laro dati. Sa sandaling iyon, dumating si Celica upang maglingkod ng pagkain na inutos ng pinakabagong manlalakbay. Ngunit nang ilagay niya ang pagkain sa kanyang bibig, binanggit niyang mahirap kainin habang mayroong nakatingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, narito ang babae upang suriin kung ang rekomendasyon ng Moon Sanctuary ay talagang totoo. Hindi nag-aalinlangan si Shin na dumaan sa inspeksyon na ito, ngunit mas gugustuhin niyang tapusin ang kanyang pagkain bago pumunta, kahit upang iwasan ang agarang pagkikita sa guildmaster. Gayunpaman, tila ang may-ari ay nasa likod lamang ng lalaki, at siya ang nasa unahan nito sa unang counter. Kaya, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Barak, at diretsyong tinanong si Shin na ipakita ang rekomendasyon na sulat na kanyang natanggap upang suriin kung ito nga ay orihinal. Inilalagay ni Barak ang isang tunay na sulat sa tabi nito, at yamang parehong hindi peke si Shin at ang manlalakbay, agad na ipinaalam ni Shin na si Tia ang nagbigay sa kanya ng sulat. Kaya ipinaliwanag ng guildmaster ang ilang mga tagubili na dapat na dumaan ng elf kapag naghahatid ng item na ito. Ipinaliwanag ni Barak na sa tulong ng sulat na ito, posible na pumasok sa halos anumang bansa nang hindi kinakailangang dumaan sa inspeksyon. Ito ay tinatanggap sa lahat ng mga guild, at sa kaso ng kaharian na ito ay nagpapahintulot ng pagsasagawa ng isang pag-audience sa hari. Upang magkaroon ng ganitong mahalagang item sa kamay, marami ang nagnanakaw o kahit pumapatay para maabot ang kanilang mga layunin. Kaya't dapat siguruhin ni Shin sa master na kaya niyang protektahan ang sulat na ito, kung hindi, ito ay mapipilitang wasakin. Sa ngayon, ipinapangako ni Shin na pangalagaan ang regalo na ibinigay ni Tia bilang pagpapahalaga sa pangalan ng elf. Na sinabi, tumayo si Barak upang batiin ang binata at nagpahayag ng mga mataas na asahan para sa kanya. Ngunit bago umalis, kailangan ni Shin na subukin ang kanyang mga kasanayan.
Sa puntong iyon, sa wakas ng araw, pagod na pagod ang mandirigma mula sa lahat ng kaguluhan, kaya plano niyang taasan ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang kanyang guild card. Kinabukasan, nagising siya sa eksaktong kinaroroonan niya, kaya't napagtanto niya na hindi siya talaga nasa isang bangungot. Pagbalik sa guild, pinasalamatan ni Shin si Celica sa rekomendasyon, at napansin ng babae ang bagong damit ng binata. Sinabi niya na sa mga iyon, mas malaya niyang nararamdaman na gumalaw. Gayunpaman, alam niya na hindi dapat maglakad ang isang adventurer na may gayong nakakasilaw na kagamitan bago pa. Kaya't ibinigay ng kawani ang card sa manlalakbay at binalaan na may 9 na antas ng manlalakbay, SSS at mula sa A hanggang G ang pagtatapos ng mga trabaho ay nagbibigay ng puntos upang umangat ang antas, at maaaring tanggapin ng mga manlalakbay ang mga trabaho hanggang 2 antas sa itaas ng kanila. Agad na sinabi ni Shin na gagawin niya ang isang misyon upang mangolekta ng damo ng Hill, isang kilalang sangkap ng albularyo. Kaya sinabi niyang palem at umalis. Habang lumalayo ang binata, pinansin ni Celica na hindi siya tila masyadong nakaka-impluwensya, kahit na kinilala siya ni Barok para sa kanyang kakayahan. Isang sandaling pagkatapos, si Shin ay naghanap ng damo ng Hill sa loob ng 3 oras hanggang nakakilala siya ng isang halimaw na kakaiba ang paggalaw sa radar. Sa paghahanap sa halimaw, natuklasan ni Shin ang isang skulljack, isang antas 350 na halimaw. Sa pagkakakita sa isang kalapit na sirang karwahe, napansin ng manlalakbay na ang kakaibang paggalaw ng nilalang ay dahil ito'y nakikipaglaban. Naalala ang mga manlalakbay sa guild na nag-uusap tungkol sa isang Scalish Jack na nagiging biktima sa paligid, desidido si Shin na tapusin ang halimaw ng tuluyan. Ngunit ang lakas at bilis ng kalaban ay nagpapahiwatig na hindi ito magiging madali. Kakaiba nga, ang nilalang ay isang undead na may dalang light element sword, at hindi pa nakakita ni Shin ng ganoon noon. Sa pag-atake muli, hindi nagawa ng tao na magdulot ng malaking pinsala sa kalaban, at hindi na kayang mapanatili ng kanyang espada ang marami pang saksakan. Kaya't nagpa siya si Shin na subukan ang kanyang limit break skill upang sumalakay laban sa Skulljack at sirain ang puso nito. Gayunpaman, nagdadalamhati ang binata na ang espada ng bungo ay lumipad palayo at hindi niya ito makuha, ngunit hindi man lang mayroong isang mahalagang loot gemstone kasama ito sa kanyang kamay. Nagmumula nang magsimula si Shin na maniwala na ang tunay na mundo ay mas masaya kaysa sa inaakala niya, samantalang ang espada ay umiikot hanggang sa ito'y sumaksak sa bintana ng isang babae na nagngangalang Ryan. Matapos suriin ang tibak, nagtanong ang mga sundalo kung ano ang gagawin dito. Pagkatapos, hiniling ng pinuno ang pagdating ng isang taga-aritista upang matukoy ang komposisyon ng sandata at alamin kung sino ang nagtapon nito sa kastilyo. Nagsalita sa kanyang sarili, tiyak si Ryan na ang tibak na ito ay pag-aari ng isang napakalakas na tao. Pagbalik sa lungsod, nakita ni Shin ang mga manggigisda na seryosong sugatan. Tinanong niya ang isang sundalo kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na lahat ay naging biktima ni Skullface sa Northern Forest at tanging 4 sa 12 ang nakaligtas. Naalala ni Shin ang mga bangkay na kanyang natagpuan sa lugar na iyon. Bukod dito, binanggit ng lalaki ang isang tibak na nakitang lumilipad sa kagubatan hanggang sa ito ay magbanggaan sa kastilyo. Binanggit din niya kay Shin kung may alam siya tungkol dito, ngunit nagkunwari si Shin na wala siyang alam. Sinabi ng lalaki kay Shin na iniimbestigahan niya ang kaso at humihingi ng impormasyon kung may matuklasan si Shin. Sa guild, ipinakilala ni Shin ang kanyang sarili kay Celica upang magsumite ng ulat. Sa banta ng Skullfist, Jack, isang mataas na prioridad na hiling sa paglilipat ng Monstero, ay inilabas upang habulin ang halimaw na ito. Ipinaalam ni Shin ang mahalagang bato na kanyang nakuha mula sa bungo matapos talunin ito. Namangha si Celica at hindi makapaniwala na ang lalaking ito lang ang nakapagsugpo sa isang kakaibang halimaw. Kahit na humiling siya sa babae na magpakalma, natutuwa pa rin si Shin sa kanyang matibay at takot na pag-uugali. Sa sandaling iyon, lumapit si Els na may alarma sa usapan. Sinabi ni Celica sa kanyang katrabaho na itong lalaki ang nakapagsugpo kay Skullface. Sinabi ni Shin na hindi niya ito maipapatunay dahil hindi niya dala ang kagamitan ng halimaw dahil wala itong espesyal na bagay. Gayunpaman, ipinunto ni Al na ang kagamitan ni Jack ay maaaring makuha lamang ng isang may ranggong B o may maliit na kayamanan, kaya't nakakabahala para sa isang bag itong manggigisda na sabihin iyon. Gayunpaman, nagpa siya silang suriin ang mahalagang bato upang makita kung naglalaman ito ng mana ng bungo. Ayon kay Owls, ang uri ng halimaw na ito ay lumilitaw kapag nagbubuklod ang mga hinanakit o mga pagkakakilanlan ng mga patay sa mana. Bagamat maraming nawawala ang kanilang buhay sa lakas ng hilaga, ang mana ng rehiyon ay mahina, kaya hindi dapat lumikha ito ng mga matitinding halimaw. Natutuwa si Shin sa kakaibang pagsulpot ng isang nilalang na may antas na 350 sa lugar na iyon, kaya nagiging maingat ang mga babae sa laki ng banta na lumulukob sa kaharian. Kinuha ni Celica ang mahalagang bato upang malaman ang lakas ng halimaw habang tiniyak ni Als na tanging isang rank A lamang ang makakapagsugpo sa isang kaaway na may ganoong kalibre.
Humiling si Shin sa elf na itago ang sikreto dahil ang huling bagay na nais niyang mangyari ay ang magkaroon ng atensyon. Pagkatapos nito, nagpahinga si Shin upang kumuha ng kainan. Kasama niya sa isang walang laman na mesa ang kapatid na kambal ni Silica. Naglingkod ito ng inihiling na inumin at nagtanong kung okay lang na magbahagi sila ng mesa. Biglang dumating ang isang madilim na silweta sa guild, na bamaling sa pansin ng lahat at nagulat ang mga naruroon na mga manlalakbay. Ang individual na ito ay may dalang mahiwagang sibat na venom, isang alamat na sandata na kayang makipagtuos sa mga mitolohikal na sandata. Umupo siya, nagpakilala bilang si Willem Aves, at napansin ni Shin na siya ay antas na 188 na Lancer. Sinabi ni Aves na maganda ang kagamitan ng batang iyon kahit na siya ay isang baguhan lamang. Ipinaliwanag ni Shin na galing siya sa probinsya at hindi pamilyar sa mga kaugalian ng malaking lungsod. Naintindihan ni Aves kung bakit hindi nagulat ang bata sa kanyang pangalan. Sa huli, tinatawag siya na vampira dahil sa paghahabol niya ng maraming mga undead. Iniisip ni Shin na ang palayaw na ito ay dulot ng kahusayan ng Lancer na nagpapaduda sa katinoan ng baguhan sa guild. Nakakatuwa para kay Aves ang kabataran ng batang iyon at ibinunyag na ang palayaw ay nagmumula sa kakayahan ng sibat na dumadaloy, na kumukuha ng lakas ng buhay ng biktima at itinatransforma ito sa gumagamit. Sa sandaling iyon, dumating si Silica upang maglingkod ng dalawang lutuin, at parehong sumang-ayon ang dalawang mandirigma na mas maganda pa rin ang kumain kaysa sa pag-uusap. Matapos ang tanghalian, pumasok si Shin sa isang aklatan para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naglaan siya ng hapon sa pagbabasa tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Bar Illich, na itinatag 511 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang sinabi ni Tia na ang pagbagsak ng Glory ay nangyari 500 taon na ang nakalilipas, isang pangyayari kung saan maraming tao ang nawala. Iniisip ni Shin na ang mga manlalaro na biglang nawawala mula sa laro, maaaring maging sanhi ng pagkalito na ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang aklat tungkol sa mga lahi ng mundo na ito at napansin niya na pareho sila ng mga nasa laro. Samantala, nanguna si Barlow sa isang pulong tungkol sa pagkamatay ni Skullface. Nagtanong ang isang kabalyero kung bakit hindi kinuha ng eksekutibo ang kagamitan ng halimaw. Ipinaliwanag ni Al na hindi nakakita ang mandirigma ng kahit anong espesyal sa mga sandata. Nagpahayag ng opinyon ng isang matanda na karaniwan ay hindi normal ang mga nakakatanggap ng sulat ng rekomendasyon, at hindi sang-ayon si Barak, dahil siya rin ay nakatanggap ng isa. Sa anumang paraan, napatunayan ng pag-evaluate ng bato ang antas ni Skull na 350 na nagbibigay daan sa kanya sa antas ng hari. Kaya't nakababahala isipin na maaaring mayroong mga halimaw ng ganitong antas sa Northern Forest. Kaya't nais ng kabalyero na malaman pa ang tungkol sa kagamitan na dala ni Skullfist at kung sino ang pumatay sa kanya. Naalala ni Barlow na gusto ng eksekutibo na manatiling hindi pinangalanan. Ngunit tungkol sa mga armas ng buto, binanggit ng kabalyero na ang espada na lumipad patungo sa kastilyo ay lumitaw sa parehong araw na napatay si Skull. Ang talam ng espada ay mga 7 talampakan ang haba, gawa sa mahiwagang bakal at mithril alloy, at kinasangkapan ng isang ensayo ng elemento ng liwanag. Sa ibang salita, ito ay isang sandata na katulad ng espada ng kayamanan ng bansa ng Barik. At dahil malamang na ito ay isang pamahiin na kagamitan, hindi mabuti na pagmanghaan ang sinumang pumatay sa tagahawak ng gayong sandata. Bukod dito, may malaking problema sa buong kwento na ito. Samantala, nag-e-enjoy si Shin ng barbecue ng pusa sa plaza hanggang sa lumapit ang isang babae na tigre mula sa Beast Folk. Nag-aalok si Shin ng isang tusok-tusok sa kanya, at kinuha ito ng babae ng walang seremonya. Pagkatapos kumain, nakakuha siya ng kumpiyansa na ipakilala ang sarili bilang Millie, kaya naman sinabi rin ni Shin ang kanyang pangalan at tinanong kung may kasama siyang uuwi sa kanya. Sa sandaling iyon, tinuro niya si Willem, na tila isang di inaasahang pagkikita. Iniisip ni Shin na anak ito ng Lancero, ngunit ipinaliwanag nito na isa siya sa mga bata mula sa ampunan ng simbahan. At dahil medyo malikot si Millie at may kadalasang tumatakas, madalas niyang pinipilitan itong habulin. Sa anumang kaso, nagpapahayag si Willem na si Millie ay napakahiya, kaya't siya'y nabigla na nakipag-interact ito sa binata. Patungkol dito, lumapit ang babae at hiningi sa binatang iligtas ang isang pusa sa Northern Forest bago umalis. Habang nagpapahinga si Shin sa kanyang kwarto, iniisip niya kung bakit hiniling sa kanya ni Millie na iligtas ang pusa. Ngunit wala siyang ibang gagawin hanggang sa dumating ito, kaya't nagpasya siyang suriin ang bagay na iyon. Patungkol dito, may paraan siyang makakuha ng koneksyon sa guru ni Tia. Kaya't kinabukasan, diretso siyang pumunta sa Moon Shrine. Pagdating doon, hiningi niya sa duwende na ipadala ang mensahe sa kanya, na humihiling na magtagpo sila kung nakikilala niya ang espada na hawak niya. Impressed si Tia sa sinaunang antas ng sandata. Ipinaliwanag ni Shin na ang pangalan nito ay Blue Moon at nauukol ito kay Tia at maaari lamang gamitin ng kanya o niya. Ang kanilang mga lumikha, pati na rin ang mga itinalaga ng dalawang ito. Bagaman tila malakas, naniniwala si Terra na ang paggamit ng espada na ito ay magdudulot sa kanya.
At iniisip ni Shin na ito ay dahil sa material na ginawa ang sandata. Sa huli, gawa ito mula sa isang almasiga na halo ng Chimay, isang pangingilala mula sa itim na kamatayan ng dragon, isang kaluskos mula sa rebelyon ng kailugan ng karagatan, at isang luha mula sa isang kwento ng element. Sa liwanag nito, binanggit ni Terra na wala nang maaaring magpakatakot sa kanya kapag dumating si Shin na may lahat ng mga kwento na ito. Kaya humingi ng paumanhin si Shin ngunit ipinunto na ang Blue Moon lamang ang paraan para maalala siya ni Tia. Kaya't pumayag si Terra na tumulong, at ibinigay ng adventure sa kanya ang isang mahiwagang sulat na makakarating sa kanya kahit nasaan siya. Si Terra ang magpapadala nito kay Shin kung may marinig siyang balita mula sa kanyang guro. Sa simpleng pagsulat ng pangalan ng tatanggap at pagbanggit ng salitang, ipadala. Nagtanong si Terra kung bakit hindi mismo sa Tia ipapadala ng binata ang sulat na ito, at ipinaliwanag niya na sinubukan na niya ngunit hindi gumana. Dahil dito, kailangan niyang patunayan kay Tia na gumagana ang mga sulat na ito. Kaya iniwan niya ang dambana, at agad dumating ang sulat para sa elf. Pagkatapos niyang ipadala ito, ang bagay ay, sa ilang kadahilanang di malaman, hindi maaaring ipadala ang mga sulat na ito kay Tia. Marahil dahil hindi pa niya ito nakikilala sa mundong ito. Na-impress si Terra, kaya humingi siya ng ilang mga sulat para sa kanyang sarili. Kaya't sinamantala ni Shin ang pagkakaroon ng maraming tira at ibinigay sa kanya ang ilan. Dahil nag-aaral siya ng mahika, nais ng elf na pag-aralan ang mahiwagang bagay na ito. Kaya ibinigay ni Shin sa kanya ang 3 para masaklo ang bayad sa pagpapadala na hiningi niya. Pagkatapos umalis ng adventurer, nagtataka si Terra kung bakit hindi niya ipinadala ang mga ito diretso sa kanyang guro dahil kilala niya ito sa mundong ito. Maraming oras ang lumipas, dumating si Shin sa Northern Forest sa paghahanap sa pusa. Ngunit isang nakakatakot na boses ang nagsabi sa batang umalis. Alam niyang ito ay isang mahiwagang pambalot na ensayo. Ngunit dahil siya ay matibay sa mental na panghihimasok, hindi maapektuhan si Shin ng pambihirang ensayong ito. Bagaman ito pa rin ay isang palatandaan na may paparating na kaganapan. Habang siya ay patuloy na lumalalim sa gubat, natuklasan ni Shin ang isang malaking hagdang may pugad ng ibon sa tuktok. At sa dulo nito, natagpuan niya ang isang dambana. Agad siyang dumating doon, ang madilim na boses ng gubat ay nawala. Kaya't sa palagay niya, ito ang sentro ng pambalot. At habang tumatawid siya sa pugad ng ibon, isang kakaibang tunog ng pagkalis ang naganap. At sa sandaling pumasok siya sa dambana, nakita niya ang pusa na nakahiga sa gitna ng isang ritualistikong simbolo. Lumapit si Shin at napagtanto na ang batang pusa ay may lason at sumpa. Kaya nagmadali siya upang pigilan ang pagkamatay ng hayop. Nagpahinga si Shin ng magalingin ng hayop ngunit nag-alalang muling marinig ang isang kakaibang ingay. Ang kanyang radar ay nagpapahiwatig ng paglapit ng isang hukbo ng mga kaaway na mga undying skeletons na may bitbit na mga sandata. Isang malaking bilang ng mga kaaway, kaya't isinisumpa ni Shin ang isang sibat gamit ang isang kamay habang hawak ang pusa sa kabila. Habang lumalapit ang hukbo ng kaaway, binigyang buhay ng adventurer ang piercing groove upang wasakin ang kalahati ng mga kalaban at pagkatapos ay ginamit ang kanyang shinining na bulaklak upang talunin ang natitirang mga bungo. Gayunpaman, natukoy ng radar na 2 kaaway sa harap na hindi pa nakikita ni Shin. Kaya ang 2 imbakan ng pusa ay nag-iba at nagpapakita ng 2 invadadong golems sa antas na 674. Ang Blue Fox ay umaatake gamit ang mahika ng yelo samantalang ang Red ay mahusay sa sining ng apoy. Ang madilim na ulap sa bahaging ito ng gubat ay nagpakilos bilang isang miasma na naglilikha ng mga kakaibang nilalang na ito. At wala nang ibang pagpipilian si Shin kundi ang pag-alis sa kanila gamit ang mga shadow bonds. E.T. ay hamuli sa mga golems, ngunit naglabas ang mga ito ng miasma mula sa kanilang katawan hanggang sa ito ay bumuo ng isang usok na nagdulot ng epekto sa pusa. Sa lalong madaling panahon, nakalaya na ang mga hayop mula sa mga tanikala at nagsisimulang umatake sa mandirigma. Na halos hindi makakita ng kalaban sa gitna ng mist. Gayunpaman, itinuro ng Fox ang magic circle kung saan ito naroroon. At tumakbo patungo sa gitna nito, nadiskubre ni Shin na ang mist ay hindi pumapasok sa simbolo. Bukod pa sa pagpapakita ng lokasyon ng mga kaaway. Habang ang mga halimaw ay umuusad muli, si Shin ay nagtawag ng arko ng mga tanikala upang hulihin ang mga ito habang nagtatapos ng laban sa isang cataclysmic strike. Ang kamatayan ng mga nilalang ay nagpawi sa mist, kaya't sumayaw ang pusa sa tao na nagligtas dito. Sa pag-aanalisa sa hayop, natuklasan ni Shin na ito ay isang antas na 211 na element tail. Isa sa pinakamalakas na mga halimaw sa Newgate. Ngunit dapat itong magmukhang humanoid, isang malaking pusa, sa halip na isang maliit na cub. Ano man ang mangyari, sinamantala ni Shin ang pagkakataon na yakapin ang munting pusa, na ngayon ay nakadikit na sa kanya sa pasasalamat. Na may bagong alaga sa kanyang ulo, nagmuni-muni si Shin na hindi niya pa nakita ang mga golem na apektado ng miasma at isang cub element tail sa laro. At umaasang ito ay maging isang tanda kung paano bumalik sa kanyang mundo. Samantala, si Tia ay tumanggap ng isang mahiwagang liham sa kahilingan ng kanyang Panginoon.
Ang aming Panginoon, natuwa na hindi ginagamit ng munting pusa ang kanyang mga kuko habang tumatapik sa kanyang ulo, ay nagmamasid na hindi pa niya nakikita ang napakaraming scoliosis na magkasama. Kaya naman, iniisip niyang dapat niyang iulat sa guild, ngunit hindi pa babanggitin ang elementong T sa ngayon. Kaya naman, ipinropose ni Shin ang isang pakikipagtulungan sa isang maliit na nilalang kung saan ang tao ang magiging tagapagpadala at kasama nito, na itinatago ang antas at uri ng hayop upang magkasama sila sa lahat ng oras. Sa masiglang tugon ng pusa, iniisip ni Shin na pumayag siya, kaya't sinambit niya ang mga salitang pang-aliw upang patunayan ang kanyang pagnanasa na laging maglakad kasama ang elemento ng kwento, at isang tatak ng pagkakaisa ay ipinanganak sa kanilang mga katawan matapos itong ay selyo. Ngayon ay oras na upang magdesisyon ng pangalan para sa kanyang bagong kaibigan, at inirerekomenda ang Yuwa. Binigyan niya ang batang lalaki ng higit pang mga tapik sa ulo bilang isang paraan ng pagsang-ayon. Susunod, natanggap ng manlalakbay ang isang mensahe mula kay Tyra na nagsasabing isinend na niya ang isang mensahe kay Shi, kaya't naalala ni Shin na ang elfo ay maaaring gawin ito nang walang anumang problema, kaya't nagpasya siyang bumalik kasama si Yuwa sa guild. Sa sandaling iyon, pagdating roon, naghahanap siya ng sinuman na makakatulong sa kanya, at tila ang mga kambal na Celica at Silica ay nag-aagawan upang magkaroon ng karangalan na iyon. Sinasabi ng mas matanda na siya mismo ang nasa harap niya, kaya't siya ang dapat na mag-alaga ng kanyang ulat. Sa kabilang banda, sinasabi ng mas bata na hindi ito karaniwan sa kanyang kapatid ngunit nagpa siya itong umurong. Samantala, muli pang tinanong ni Shin kung itutuloy ba nila ang ulat, kaya't sa wakas, si Celica ang kumilos sa kanya. Pagkatapos nito, sinaprevetsyo ng binatang lalaki ang pagkakataon na tingnan ang iba pang mga trabaho, at sa isa sa mga iyon, may isa na naghahanap ng tagapagmana para sa kakayahan ng mga ampunan ng simbahan. Dahil ito ay isang dirangkadong serbisyo, nagiging curious ang binata kung ano ang maaaring maging stake, at dahil sa kanyang nais na bisitahin si Millie sa ampunan, nagpasya siyang tanggapin ang trabaho at umalis. Pagdating sa The West Wing Church, namangha si Shin sa kagandahan ng lugar, at nang lumapit, ipinaliwanag niya sa babae na tumatanggap sa kanya na para sa hinihinging trabaho siya at nais din niyang makita si Millie. Mukhang suspetyoso sa mga hangarin ng manlalakbay ang babae ngunit nagpasya siyang pagkatiwalaan siya at dinala ang batang beast folk. Sa mainit na pagtanggap ng batang babae sa binata, bumaba ng bantay ang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tria, isang madre ng simbahan, na inihahayag na masaya siya na nakakapit si Millie sa isang tao. Tungkol kay Millie, nagpasalamat ang batang babae kay Shin sa pagligtas sa pusa, kaya't ipinakilala niya si Yuwa sa batang beast folk at ipinaliwanag na ang munting batang ito ang responsable sa pagtawag sa kanya para iligtas. Sa madaling salita, ipinaliwanag ni Tria na naghahanap siya ng isang taong may tiyak na kakayahan na ituro sa simbahan, at dahil sa kalikasan ng serbisyong UNS, inaakala ni Shin na may kinalaman ito sa paggaling ng mga sugat. Ngunit sa katunayan, hinahanap ni Tria ang kakayahan sa purification. Bagaman ito'y bihirang mangyari, kinumpirma ng manlalakbay na mayroon siyang kapangyarihang ito ngunit binalaan na nasa kamay lamang ng madre ang pagpapatibay ng kasunduan. Naniniwala ang babae na hihingi ang binata ng mataas na halaga dahil sa kahalagahan ng teknikong ito, ngunit nais lamang niya malaman ang kapangyarihan ni Millie at anumang impormasyon na nalikom ng simbahan. Nagdalawang isip si Tria sa isang sandali dahil nakikipag-usap siya sa isang estranghero, ngunit kailangan ng manlalakbay na malaman pa ang higit pa tungkol sa mundong kanyang kinabibilangan, at ang simbahan ang magiging isang mahusay na pinagkukunan ng impormasyon. Sa sandaling iyon, nagbigay si Millie ng isang matinding tingin sa madre at pinatutunayan na hindi magiging hadlang si Shin, kaya tinanggap ng empleyado ang alok, kahit na hindi siya kapanipaniwala na makakatulong siya ng husto. Gayunpaman, nais ni Shin malaman kung mayroon bang kilala si Tria na pumupunta sa simbahan na nagsasalita ng mga bagay na nakahuhuli ng kanyang pansin, bukod sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Millie. Una, ipinaalam ng babae na si Millie ang may titulo bilang star composer dahil sa pagkakaroon niya ng mga pangitain tungkol sa hinaharap na laging nagkakatotoo. Binibigyang diin ni Shin na maaaring gamitin ng mga taong may masamang intensyon ang batang ito para sa masasamang layunin, ngunit kaya't laging hinihiling ni Tria sa mga taong nakakaalam na huwag ibahagi ang impormasyong ito sa sinuman. Bukod dito, binanggit pa niya na ang isang manlalakbay na dating ulila sa simbahang iyon, si Willem Eves, ay nakatutulong ng malaki sa layunin sa pamamagitan ng panggigipit sa sinumang nagsisipagdala ng pinsala sa mga bata doon. Kaya tinanggap ni Shin ang trabaho, kaya ipinaalam ni Tria na nais niyang matuto ang apo ng isang dating pari ng purification dahil magiging mas mapayapa ang mga bagay kung siya ang magmamana ng simbahan. At ang huling impormasyon na ito ay nagpaliwanag kay Shin na ang sitwasyon ay komplikado sa loob ng courtyard ng simbahan. Nagtitipon ang mga bata sa paligid ni Yuwa upang yakapin ang pusa, na pakiramdam ay nasa bahay sa mga kamay ng mga bata na hindi maiiwasan ni Shin na maramdaman ang pangungulila sa ganitong sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagtatanong, tinanong niya kung gusto rin bang alagaan ni Millie ang munting hayop, ngunit agad niyang napagtanto na masyadong maliit si Millie upang gawin ito.
Tungkol sa mga munting nilalang, napagod na si Yua sa mga yakap at bumalik sa ulo ng may-ari, at saglit lang pagkatapos, tinawag ni Millie ang pusa at itinabi sa kanya ng tuluyan, na nagpahayag na ito ang plano mula pa sa simula, na nakakatakot hindi lamang kay Shin kundi pati na rin sa mga bata na tumakbo palayo pagkatapos marinig ang kakaibang pahayag na iyon. Sa sandaling iyon, nakilala ng binata ang isa pang madre, at ipinaliwanag niya na sa kasamaang palad, malapit ng isara ang ampunan dahil walang pari sa simbahan sa ngayon at kailangan ng isa pang tumayo sa posisyon na iyon. Si Tria ang maaaring maging taong iyon, ngunit upang marating ang posisyong iyon, kailangan ng kandidato na magkaroon ng espesyal na kakayahan tulad ng purifikasyon na binanggit ng madre. Upang gawing mas masama, may kandidato para sa bagong pari na nais alisin ang ampunan dahil siya'y walang iba kundi isang sakim na baboy. Ngunit sinabi ni Tria na si Leia, ang dating apo ng pari, ay maaaring magkaroon ng karapatang magmana ng simbahan kung siya ay magkaroon ng espesyal na kakayahan na magpapigil sa buong lugar na mapunta sa kamay ng sakim na lalaki. Wala nang duda si Millie na aalagaan ni Shin ang lahat ng ito para sa kanila, at sinagot ng madre na tulad ng pagkakaalam niya kung saan nakatago ang bawat sandwich sa ampunan, maaaring tama si Millie tungkol dito. Kaya't napagtanto ni Shin na hindi lahat ay nakakaalam na ang batang iyon ay ang bituin na kompositor. Sa huli, nang pumunta si Tria upang tawagin ang manlalakbay sa courtyard upang makilala ang dating apo ng pari, natutulog ang lahat ng mga bata sa kandanggan ng binata, na hindi rin alam kung paano siya napunta roon. Sa madaling sabi, natagpuan niya ang kanyang sarili na humarap kay Leia, na sa kanyang pagpapakilala, nasa sandali sa kanyang mga salita. Binigyang diin ni Tria na ang batang babae, bagaman dedicated, ay maaaring maging medyo mapagpabaya sa mga oras na iyon, kaya't sinabi rin ni Shin ang kanyang pangalan at pinatutunayan na siya ang maging responsable sa pagtuturo ng purification kay Leia, na kinumpirma ang kanyang sigasig para sa gawain. Gayunpaman, bago ang lahat, itinanong ni Shin kung may nakakaalam ba kung saan nagpapakita ng maraming mataas na antas ng undead sa paligid doon, at lumitaw si Willem. Nang tugunan ni Tria na karaniwan ang mga ito sa Ghost Plane, ang Spearman, sa pagtuklas sa lahat ng pangyayari, nagtatanong kung marahil ay masyado nang nagtitiwala ang mga madre sa estranghero. Ngunit iginiit ni Tria na malinaw na sinabi ni Millie na hindi magiging problema ang lalaki. Nagtanong si Willem kung nakakita ba ang batang babae ng anuman, at sinagot niya na oo. Kaya't pinaniniwalaan ng Spearman ang pangitain ng bata ngunit binalaan na sa anumang palatandaan ng pagtataksil mula sa manlalakbay na ito, gagamitin niya ang kanyang lance upang ihain si Shin sa isang tangkalan. Hindi pabor sina Millie at ang mga madre sa maikling pika ng may karanasan na manlalakbay, na nagpapatunay sa punto ng mga babae, na nagtatanong ng hindi mapakali tungkol sa tinatawag na purification. Kaya't sa wakas, ipinahayag ni Shin na upang maipakita ang kakayahan na ito, kailangan mong talunin ang 200 undead na higit sa antas na 150 habang hawak ang isang bagay na tinatawag na banal na dasal orb. Gayunpaman, sa pag-iisip na bilangin ang pangwakas na suntok bilang isang kamatayan, babagtasin ni Shin ang lahat kaya't magawa ni Leia ang trabaho. Tungkol sa orb, medyo mahirap itong makuha, ngunit swerte na mayroon ng isa ang lalaki. Narinig ang lahat ng iyon, nakakapagtaka para kay Tria na sinasabi ng binata ang maraming bagay na para bang madali lang ito. Kaya't binigyang diin niya na tanungin si Sister Ala mismo kung kaya ba nitong harapin ang deal dahil sa mga problemang nangyayari sa kanya. Sumigaw si Willem, na nagdala sa kanya pabalik sa buhay at sumang-ayon sa lahat. Pagkatapos, ipinaalam ng Spearman na sasama siya sa kanila, habang umaasa si Tria sa kanyang kasamahan para dito. Samantala, nagmumuni-muni si Willem Avis na mayroon lamang isang paliwanag para sa garantiya ng bagong dating na ito na wawasakin niya ang isang pangkat ng mga halimaw na antas 150. Matapos ang pulong, sinabi ng inaakala nilang bagong dating kay Yua na aalis sila bukas ng umaga, habang lumitaw si Willem upang kumpirmahin ang mahalagang bagay sa binata. Dinala niya ang binata sa isang bar, at tinanong kung si Shin ay isang hinirang, ngunit wala itong ideya kung ano iyon. Kaya't ipinaliwanag ng espiritu na sila ay mga taong ipinanganak muli na may mga kakayahan at titulo na hindi dapat nila magkaroon, pati na rin impormasyon tungkol sa mga bagay at halimaw, kahit na walang alaala ang tao tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Labis na naguguluhan, iniisip ni Shin na siya ay ipinanganak muli sa laro ngunit hindi bilang isang sanggol sa mundong ito, at ang superior na mga tao ay namatay na. Ngunit ginawa ni Willem na malinaw na hindi ang kanyang hangarin na pilitin ang bata na sabihin ang lahat. Sa ganon, natuklasan ni Shin na nakakabahala na natatakot ang mga tao sa lalaking ito kahit labis na maalalahanin. Kaya't ipinaliwanag ng Spearman na iyan ang impresyon na meron ang mga tao sa kanya, kahit pa hindi niya gusto. Ngunit upang gampanan ang papel ng kontrabida, pinapangako niya na tanging dahil ayaw niya ang pag-iyak ng mga bata kapag inaaway sila ng sakim na lalaki. Kaya't niluwa ni Shin ang kanyang inumin at binigyang diin na alam niya na ang baliw na iyon ay talagang kakaiba at mabait. Nang magalit ang lalaki upang panatilihing nakabalandra ang kanyang pagiging kontrabida, hinihiling ni Shin na maghintay dahil nakatanggap siya ng mensahe.
Ito ay mula kay Tyra na nagsasabing babalik siya sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang matapos ang trabaho at hinihiling kay Shin na ipaalam kung siya ay umalis. Bilang huling tala, nagtatanong siya kung ano ang ginawa ng bata upang pag-interesan siya ng kanyang amo ng maraming tanong tungkol sa kanya. Pagkatapos basahin ang mensahe, pinindot ng manlalakbay ang isang pindutan sa nagbabadyang menu. Ipinaliwanag ni Willem na ang item na kanilang nakuha ay isang rekomendasyon na liham mula sa Moon Sanctuary, isang bagay na kanya rin. Kinabukasan, dumating ang grupo sa Ghost Plane, at maliwanag na takot si Leia sa responsibilidad na mayroon siya sa simbahan. Ibinigay ni Shin ang banal na dasal orb sa kanya, na nagpabigla palalo sa batang babae habang pinasasalamatan siya nito. Habang naglalakbay sila sa plano, lumilitaw ang ilang undead na kasama ang Biohounds at tumatanggap papunta sa mga tao. Sumagot si Shin sa pamamagitan ng kakaibang ablution at sa pamamagitan ng pagpiit sa mga halimaw gamit ang kanyang mahika. Nagutos siya sa madre na kumilos. Pagkatapos ay itinuro niya ang samban sa mga lobo at ginamit ang kanyang kagalingang panlunas, na may baligtad na epekto sa mga undead at pinatutunaw ang mga ito. Tungkol naman sa mga kalansay, inaalis ni Willem ang kanilang mga paa gamit ang kakayahang light flower upang hayaan ang mga ito na maging vulnerable para sa kapatid. Kaya't habang patuloy na dumadating ang mga kaaway, ibinagsak ng mga manlalakbay ang lahat sa lupa para sa kanya upang mag-ipon ng mga kinakailangang patay. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magpatuloy sa isang bahagi ng Ghost Plane kung saan mayroong mahikal na selyo na nilikha ng guild upang itaboy ang mga undead na may mas mataas na antas. Kaya tumawid ang grupo sa hadlang upang magpatuloy sa misyon. Sa mas malayo pa, sinusundan nila ang WRA Raptors at jump-in sa malapit, kaya't si Willem ang bahala sa mga kalaban sa unahan habang hawak ni Shin ang kaliwang panig. Si Yua, sa kabilang banda, ay dapat mag-alaga kay Sister Leia. Sa madalit sabi, muling nagsimula ang isang pangkaraniwang estratehiya, at patuloy na naghahakot ng mga patay at nagal level up ang madre sa nakakatakot na paraan dahil ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan niya at ng mga halimaw ay napakalaki sa puntong iyon. Inilapit ni Willem sa kanya ang isang napinsalang nilalang na kailangang pagbuburaan pa nga ng larawan ng produksyon. Saan man, pagkatapos malaman ang presensya ni Scaffs Jack sa Ghost Plane, ginamit ni Ryan ang higanting tibak na nagsanib sa kanyang silid upang puksain ang hukbo ng kalaban. Nagpahayag ng kanyang pag-aalala ang isang sundalo tungkol sa iba pang grupo ng ekspedisyon, ngunit hiniling ng isang elfo sa pinuno na ipagkatiwala na lamang sa kanya iyon. Pagdating sa gulo ng koponan, ang lahat ay pagod at walang pag-asa na talunin ang isang kalaban ng ganong kalakas. Ngunit umusbong ang elfo laban sa Skullface at sinira ang core nito sa pamamagitan ng isang sunod-sunod na nakamamatay na siko. Namangha ang lahat ng mandirigma sa kanilang tagapagligtas, ang makapangyarihang Shin. Ang elf ay gumagamit ng kanyang malawak na pagaling upang pagmulan muli ang lahat ng mga sundalo na naapektuhan ng Skullface Jack, at silang lahat ay nagbubunyi habang nadadama ang ginhawa dahil sa kanilang bagong pagkakataon sa buhay. Pinasasalamatan siya ng UDA Commander para sa tulong at inamin na iniisip niyang kailangan nilang umatras. Nagpapakumbaba siya sa kanyang tugon na tanging nagtagumpay lamang siya laban sa kaaway dahil na rin sa pagkahina ng mga sundalo. Binigyang diin ng commander na ang mga salita ng elf ay nagpapuno sa kanya ng karangalan ngunit nagdadalamhati na ang mga undead ay hindi dapat lumitaw dahil sa tunay na hindi sila dapat lumabas sa Phantom Plane. Ang kaharian ng Bar Illich ay nagpadala pa nga ng mga elite troops upang pigilan ang panganib, ngunit ang elf pa rin ang nagtulakang naglaban sa kalaban na hindi kayang gawin ng buong eskwadron, bagamat ito'y inaasahan sa isang nilalang na nakipagsabayan sa mga mas magaling na tao. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, ito na ang huling diregular na nilalang sa perimeter, kaya marahil ay tapos na ang problema. Gayunpaman, magpapatuloy siya sa pagsisiyasat sa lugar at iniuutos sa commander na gamitin ang mahiwagang bagay na ibinigay niya sakaling may maliit na bagay. Sa ganitong paraan, habang bumabalik siya sa kanyang misyon, siya'y nagagalak na sa wakas ay makita muli ang kanyang guro habang papunta sa kanyang direksyon. Sa malapit, patuloy ang grupo ni Shin sa kanilang misyon na kunin ang kakayahan sa paglilinis para kay Leia. Sa pagharap nila sa isa pang Skullface Jack, at habang tumatakbo ito papunta sa kanya gamit ang kanyang kahangahangang bilis, ang Venom Magic Lance ay nag-aalaga ng trabaho at madali nitong winasak ang kalaban. Nakakita na ang Leia ay napatigil sa takot. Pinag-uutos niya sa kanya na tapusin ang trabaho, na agad naman niyang ginawa. Habang bumabalik siya sa kanyang sarili, papalapit sa mukha ng bungo at nagpapalabas ng paggaling, ang berdeng mahiwagang enerhiya na lumalabas ay nagiging ginto, na nag-aalala sa grupo. Ngunit pinapanatag ni Shin ang lahat sa pagsasalarawan na ang epekto ay nagaganap kapag nagkakaroon ka ng kondisyon upang matuto ng bagong kakayahan. Nakikita ang madre na may kakaibang ekspresyon, tinanong ni Willem kung okay siya. At ipinaliwanag niya na puno ng mga iniisip kung paano gamitin ang kakayahan na ito. Kaya't, pinuri ni Shin at Yuzuha si Leia sa pag-aaral ng paglilinis, at masaya ang madre na mailigtas ang pampamahay pagkatapos ng lahat ng pagsisikap. Kaya't, iminungkahi ni Shin na magpahinga muna bago sila bumalik sa Berish. Subalit, mamaya,
isang napakalaking madilim na mas ng magic ang sumusulpot, sumasakop sa kalangitan patungo sa isang napakalaking sphere na nag-aakumula ng lahat ng enerhiya. Ayon kay Willem, ito ang mahiwagang material na nagbibigay buhay sa mga undead. Habang tinitingala ni Laia ang kanyang kagandahan, ipinaliwanag ng Lancero na kailangan na i-drain ang material na ito upang maiwasan ang mga halimaw na panatilihin ang kanilang anyo sa pamamagitan ng pagtalunan ang lahat. Ngunit isang bahagi ng material na iyon ang bumababa at bumubuo ng isang napakalaking halimaw sa lupa, na nag-iwan kay Laia na nagtataka sa laki nito. Sa pagsusuri sa nilalang, nakita ni Shin na ito ang Skull Lord level 884 na may ganitong kas-insane na HP na hindi posible na matukoy ang dami. Naniniwala si Leia na ang isang halimaw tulad nito ay maaaring magdulot ng pinsala sa buong bansa, kaya't itinanong niya kay Shin kung sapat na ang mahiwagang barikada upang pigilan ang ganitong kalaban. Kumpiyansa ang adventurer sa harap ng kapangyarihan ng kalaban. Bigla, isang Skull Lord ang tumitilapon patungo sa langit at binabasag ang barikada sa isang suntok lamang, nagbibigay ng agarang sagot sa pag-aalinlangan ng madre na halos hindi makatayo sa harap ng napakalakas na puwersa. Tinitigan ni Shane at Willem ang isa't isa at paisang pumanik habang napapansin nilang tinitingnan sila ng Lord, kaya't nagpa siya ang grupo na tumakas. Mayroon kang pangalawang iniisip, gayunpaman, isang karamihan ng mga bungo ang pumalibot sa koponan at pumipigil sa kanilang pagtakas, at iniisip ng Lancero na gumawa ng puwang sa upang tumakas, ngunit determinado si Shin na manatili at pahintulutan ang iba na umalis. Nagtatanong si Willem kung gusto ba ng lalaki na mamatay, ngunit ang tugon ng mandirigma ay hindi pansinin ng kanya at ngumiti habang pinapatay ang kanyang limitasyon sa mana. Nagpapalabas ng nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ayon kay Shin, kapag nabasag ang barikada, hindi niya maaaring baliwalain ang mga halimaw at hayaan silang umalis ayon sa kanilang nais, na naglalagay sa panganib sa lahat ng tao sa labas. Nararamdaman ang lakas ng bata, humiling si Willem na bumangon sa wakas, ngunit binaliwala siya ni Shin ng may halakhak at hinihiling sa Lancero na alagaan si Leia at Yuzuha, sa pagkakataong ginagamit ang pinalakas na pagtakbo upang takasan ang mga kaaway. Bagaman lahat ng bagay, tumatanggi si Yuzu na iwan ang taga-ari niya, kaya't nagpa siya siyang iwan ng ahas kung saan siya naroroon. Matapos gawin iyon, nilikha niya ang lightning bunker, pinawi ang mga bungo sa daan at nagbigay ng puwang para sa koponan upang umalis. Sa lahat ng nakaayos, hinanda ni Shin ang sarili para sa pagharap sa lahat, ngunit si Yua ang kumukuha ng inisyatibo at pinaputol ang bahagi ng harapan ng kalaban sa kanyang kakayahan sa Firefox. Bagaman ang makapangyarihang sumpa, ang Skullfist Lord ay naglabas ng isang sigaw na tumatawag sa daan-daang mga bungo sa labanan, na nagpapaintindi kay Shin kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya't isinisigaw niya ang Swallow's Flight Lightning Cut, na nagdudulot ng isang maliwanag na pagsabog na napakalaki na maaari niyang makita at marinig mula sa malayo, kaya't natuklasan ang daan patungo sa kanyang guro. Gayunpaman, puno ng mga bungo ang lokasyon na kahit ang mapa ni Shin ay punong-puno ng pula, kaya't pinagsisihan niya na hindi siya nandun upang tulungan sa sandaling iyon. Gayunpaman, lumilitaw ang asul na marker para sa mga kaalyado sa kalayuan, patungo sa kanyang direksyon, kaya't nagpa siya si Shin na gumawa ng isang detour sa gitna ng laban upang malaman kung sino ito. Paglapag sa isang bulaklaking lupain, nakasalubong niya ang kanyang alagang si Smee. Tinanong ni Shin kung kamusta siya, ngunit hindi sila pinabayaan ng mga bungo at lumalapit sa dalawa. Upang hindi masira ang eksena, lumikha si Yuzu ng isang mahiwagang barikada upang pigilan ang mga halimaw na lumapit. Kaya't bumalik si Shin upang makipag-usap sa kanyang kaibigan, ngunit siya'y biglang niyakap ng malakas. Bago ang lahat, itinanong niya kung mayroon ba ang guro na gustong sabihin, at iniisip niya na kailangan niyang humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya sa buong panahon o pasalamatan siya sa pag-aalaga sa tindahan. Ngunit sa bawat pagkakamali ng batang ito, mas mahigpit siyang niyayakap ng kanyang alaga. Kaya't mas maingat na pinag-isipan ni Shin ang susunod na hakbang hanggang maalala niya ang Moon Shrine noong panahon na inalagaan ito ng elf. Kaya't simpleng sinabi niya na siya ay bumalik, na may mga luha mula sa kanyang minamahal na alagad. Iniisip ni Smee na hindi na babalik ang kanyang guro, at nagmumuni-muni siya na dapat ay nawala na ang kanyang nakasave na data pagkatapos ng pagtatapos ng laro ng kamatayan, kabilang ang Moon Shrine, Smee, at ang iba pang mga tagasunod. Sa pagdating ng Skull Lord, nawala ng lakas si Yua at pinahina ang kanyang barikada. Sinabi ni Shin kay Smee na mas mabuti na nilang harapin ito bago pa man ito mangyari. Marahil sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang malaking pagsalakay. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa nasabing salita, itinaas ng dalawa ang isang kamay, banibilanggo ang kagubatan, isang malaking magic circle ang sumisiklab at nagpapabagsak sa kadiliman sa paligid at nagpapalitaw ng mga kalyadong nilalang tulad ng maliit na elemento. Hindi nasugatan ng santuaryo ang Lord ngunit pinahina nito, kaya't kumuha si Shin ng kanyang taybak at pinutol ang halimaw sa dalawa hanggang sa mabasag niya ang magic stone sa puso nito. Lumapit siya, ngunit sinabihan siya ni Shin na huminto kung saan siya naroroon habang nakikinig sa Lord na humiling ng lahat ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Habang namamatay ang halimaw, namangha si Shin sa pagiging boses ng halimaw na ito sa kanyang sariling mga mata.
At kahit na iniisip niya na ang Skull Lord ay magiging isang kalaban na magbibigay ng mga hinto sa kanya, sa kasamaang palad, wala namang natuklasan. Sa hindi man lang, tila ang pinagtakhan na lugar na ito ay babalik sa kung ano ito noon. Kaya't kinuha ni Shin ang pagkakataon na magkaroon ng payapang usapan sa elf malayo sa larangan ng mga bulaklak. Tinanong ni Shin ang kanyang kaibigan kung naaalala ba niya noong nagsabi siya ng palem sa iba at pumunta upang talunin ang origin. Sa kanyang isipan, dapat ay nagtapos na ang lahat pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ngunit mayroong isang malaking pinto sa kwarto ng boss ng dungeon na bumukas kaagad pagkatapos na matalo si Origin. Bilang resulta, nawala ng malay si Shin at nagising sa isang eroplano 500 taon mamaya. Nalulungkot sa kawalan ng kanyang kaibigan sa buong panahong iyon. Ibinahagi ni Smee na nawala ang dungeon ng walang bakas, kaya't alam niyang tinalo ni Shin si Origin nang sabihin ng ibang manlalaro na ang kanilang mga amo ay biglang nawala. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya sumama sa kanila sa pagkawala, kaya't nagsimula siyang maghanap kay Shin saan man. Gayunpaman, ang mga pagbabago ay nagdulot ng kaguluhan sa kontinente at pilit na pinagtatrabaho ang grupo sa magkakahiwalay. Bago ang lahat, humiling si Shin ng may kahihiyan sa kanyang kaibigan na itigil ang pagtawag sa kanya bilang master dahil sobrang sikat ito kaya't maguguluhan ang lahat kung makikita siyang tinatawag ang isang hindi kilalang batang lalaki ng ganon. Sa kabila nito, napakahiya si Smee ngunit nagtagumpay siyang tumawag sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang pangalan, Shin, at halos maatasan sa puso ang batang iyon sa pagdinig niyon, bagaman pinangangalandakan niyang wala itong epekto sa kanya. Determined, ang adventurer ay nagplaplano na bisitahin ang banal na lugar na kanyang pinag-aralan sa aklatan ng kaharian. Ibinunyag niya na naroon na siya noon ngunit para lamang sa isang mababaw na pagsisiyasat. Sinamantala ang pagkakataon, siya'y may takot na nagtatanong kung aalis na ba ng tuluyan si Shin kapag nakahanap na siya ng paraan palabas doon, at ang batang sumagot ay oo nang walang pag-aatubili. Malungkot, tinanggap ng elf ang matinding sagot, habang nagtataka si Shin kung gaano kalalim ang kanyang alaala ng ang mundo ay isang laro pa lamang. Nalaala niya ang lahat mula nang silang dalawa ay bumaba sa lupain ito ng sabay, nang simulan nilang tawagin itong, ang laro ng kamatayan. Siya ay naging mas maunawaan sa sarili dahil hanggang sa oras na iyon ay tila nasa itaas lamang siya, hindi galing mula sa loob. Sa kasabayang iyon, natuklasan ni Shin na ang buong grupo ay alam nilang mawawala sila pagkatapos nilang umalis sa laro. Kaya humihingi siya ng paumanhin sa pagpapabiya sa kanilang mga damdamin noon, ngunit iniisip ni Smee na tama ang desisyon noong panahon na iyon dahil hindi sila autonomo noon at hindi nila magagawa ng marami. Kahit na alam ni Shin na sila ay may kamalayan, hindi iyon makapipigil sa kanya na lumaban sa higit sa lahat. Sa pag-alala niya, mayroon silang pangako ni Shin. Sa madalit sabi, tinapos nila ang malungkot na usapan at nagplanong mag-party pagbalik nila sa Moon Sanctuary. Ang elf ay nagkataon ng pagkakataon upang itanong kung sino ang maliit na pusa, at agad na sinabi ng batang siya ay isang elementalo, mayroon siyang pakikipagsosyo na puno ng mga komento ni Smee. Nakita niya na hindi siya isang karaniwang espiritu dahil sa kanyang mga buntot. Hindi alam kung ano ang ito. Binuhat ng manlalakbay ang pusa, at ngayon ay mayroon siyang 3 buntot, at parang hindi pa sapat iyon, nagising siya na ba mabati ng magandang umaga kay Shin. Naguguluhan ang lalaki at nagtanong kung ano ang nangyayari, kaya't ipinaliwanag ni Yuan na nigel ilinaw ang kanyang isipan nang mawala ang bagay na iyon. Iniisip ni Shin na marahil ay ang Panginoon ang tagapamahala ng mga buto sa santuaryo na iyon, ngunit anuman, hinihiling niya sa pusa na huwag magsalita sa publiko upang maiwasan ang kalituhan at kung maaari. Itago ang iba pang mga buntot na nakaimpres sa iba sa kapangyarihan na pagsamahin ang mga buntot. Nagtatanong si Yua kung siya ba ay isang mabuting bata, at sinagot ito ni Shin ng may pagmamahal. Sa ganitong paraan, tinatanggihan niya ang kahinhinan ng nilalang at humihiling na hawakan ito habang binabanggit na walang nakapagpaamo sa isang elementalo ng buntot bago. Bagaman hindi gaanong mataas ang antas ni Yuzu kumpara sa iba na kanilang hinarap noong araw na iyon. Sa ganitong sinabi, bumalik ang pusa kay Shin, at nagpasya siyang simulan ang paghahanap sa mga nawawalang kasama sa pinakamaaga bago malaman ng guild ang lahat ng ito. Nagkomento si Smee na maaari nilang iniwan ang usapang ito para sa ibang pagkakataon upang mapabilis ang mga bagay, ngunit sinagot ni Shin na hindi niya mapigilan ang mga puppy dog eyes ng elf. Samantala, si Willem ay patuloy na masigla na may dala si Leia sa kanyang likuran, na nagtatanong kung okay lang si Shin. Binigyang diin ng adventurer kung gaano kalakas ang batang ito hanggang sa may nadama siyang papalapit na may malaking bilis sa kanilang direksyon. Sinasabi ni Will sa madre na protektahan ang kanyang sarili sa likod niya habang ang pagdating ng mga kaaway, ngunit si Shin at ang kanyang kasama lamang ang naroon, iniwan ang lansero na nagalit dahil sa takot. Sa mga sumunod na pangyayari, si Ryan at ang kanyang pangkat ng ekspedisyon ay nag-iimbestiga sa hiwalay na ginawa ng labanan sa pagitan ni Shin at ng Skullfist Lord. Ayon sa opisyal, isang grupo ng mga buto ang lumitaw matapos ang misteryosong tinig. Pagkatapos, isang liwanag ang pumuno sa kalangitan at nagpulbos sa mga kaaway. Kailangan nilang malaman kung sino ang responsable para rito.
Ang pangkat ni Ran ay nakakita ng tibak ni Shin na nakakabit sa dulo ng hiwalay, nagpapahiwatig na ito ang nagdulot sa paghihiwalay. Bukod dito, nagulat ang isang kawal na kilala ang panday na nagmamarka ng kanyang mga produkto ng Falcon symbol na matatagpuan sa tibak na ito. Ang profesional na ito ay isang superior na tao na kilala bilang panday, ang pinakamahusay sa kanyang uri. Nabigla si Ryan sa narinig niya. Sinabi niya na dapat extinct na ang mga high humans, at sinabi ng sundalo na kaya hindi niya ma-back up ang kanyang teorya. Ngunit maliwanag na may espesyal na tao rito na kayang tratuhin ang mga armas sa antas na ito bilang disposable. Pagkatapos, iniisip ni Ryan na ang iba na panday ay dapat na may-ari ng Moon Sanctum, at sinabi niya na dapat silang magtanong pagkatapos nilang bumalik sa kaharian. Nagtataka ang sundalo kung ano ang gagawin niya kung totoo nga na may bumalik na high human. At sinabi ni Ryan na gusto niyang makipagduelo sa kanya. Sinabi niya rin na hindi niya masamang magpakasal sa kanya, at binalaan siya ng sundalo na huwag isipin na basta-basta na lang niya tatawanan ang tao na ito. Sinabi ni Ryan na hindi siya ganun kasama, at ang eksena ay pumutol kay Willem na nagtatanong kay Shin na ipaliwanag ang sarili niya. Nagtataka si Shin kung bakit siya nagiging ganun ka-kontrahan, at sinabi ni Willem na dito nga daw pumunta si Shin kasama si Snake Razor. Na hindi sumusuko sa sinuman. Nagtataka siya kung ano ang nangyari, at sinabi ni Shin na tinalo ni Snake ang Skullface Lord. Pagkatapos ay itinutok ni Willem ang kanyang sibat kay Shin, at sinabi niya na napansin niya ang di kapani-paniwalang mahika na ipinakita ni Shin, at hinihiling niya sa kanya na itigil ang pag-arte na parang wala lang ang nangyari. Sinabi niyang siguradong nagdulot ng kaguluhan si Shin sa likuran, at nagtaka si Shin kung paano nalaman ni Willem ito. Nagalit si Willem, at sinimulan niyang atakihin si Shin ng walang awa, ngunit nakatakas si Shin sa lahat ng kanyang saksak. Hinihiling ni Willem na itigil na ni Shin ang kababalaghang ito at ipaliwanag ang lahat, at sinabi ni Shin sa kanya tungkol sa kanyang pagiging high human at sa pagiging guro ni Snake. Iniisip ni Willem na ito ang nagpapaliwanag sa kapangyarihan sa mahika ni Shin, at sinabi ni Shin sa kanya na pinigil niya ang kanyang lakas noong panahong iyon. Binanggit niya kay Willem kung may natitirang talaan tungkol sa mga high human. At sinabi ni Willem na alam nila na ang mga high human ay sobrang lakas at ang pagiging eksperto sa mahika ay ang kanilang espesyalidad. Mayroong mga tao na may sarili nilang mga kwentong mataas tungkol sa kanila, at iniisip ni Shin na maaaring nakakainis kung malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit niya kay Willem na siya ay isang panday, at tinanong siya kung gusto niya na siya ang magpagawa ng sibat nito. Sinabi niya na maaari niyang idagdag ang anumang gusto ni Willem. Ngunit tumanggi si Willem sa kanyang alok. Pagkatapos, nagising si Leia, at nagulat siya na makita si Shin doon. Natutuwa siyang okay siya, at sinabi niya sa kanya na nakatakas siya mula sa gulo na iyon sa paraang hindi inaasahan. Nakapansin si Leia kay Snake, at ipinakilala ni Snake ang sarili niya sa kanya. Nagulat si Leia nang malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at magpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay pabalik sa kaharian. Sinabi ni Shin kay Willem na maghihiwalay na sila pagdating sa gate. At hindi ito inalintana ni Willem dahil hiningi lang nila sa kanya na makuha ang kasanayan na kailangan nila. Ang anumang mangyayari sa simbahan ngayon ay hindi nakasama sa kanyang mga gawain. At pagkatapos, dumating sila sa mga gate ng kaharian. Binigyan ni Shin ng isang mensaheng card si Willem upang makipag-ugnayan sa kanya sa oras ng emergency. Ngunit tumanggi si Willem na tanggapin ito, sinasabing wala naman itong kailangan. Binanggit niya na ang pakikipag-ugnayan kay Shin ay magdudulot pa ng mas malalim na pagkakasangkot sa kanya sa gulo na ito. At napagtanto ni Shin na hindi niya nais na isama ang mga tagalabas sa kaguluhang ito. Naiintindihan niya ang damdamin, ngunit ibinibigay pa rin niya ang sulat kay Willem, at sinasabi niya sa kanya na ipasok siya kung kinakailangan. Sinabi niya na hindi siya makakatulog ng maayos kung hindi siya gagawa ng anuman pagkatapos nitong masyadong malalim, at binanggit niya na hindi rin niya may iwan ang unang kaibigan na kanyang nakilala at ang mga bata na kanyang pinoprotektahan. Humihiling siya kay Willem na tanggapin na lang ang sulat at huwag na siyang dagdagan pa ng kahihiyan. At umalis si Willem pagkatapos tanggapin ang sulat. Sinabi ni Snake kay Shin na hindi siya nagbago, at sa palagay niya ay palaging ganito siya. Hindi siya nagyayabang tungkol sa kanyang lakas, at palaging nagtatanggol sa mahina. Pagdating nila sa Moon Sanctum, gutom na si Shin. Sinabi ni Snake na dapat silang maghapunan ng sama-sama, at pumunta si Tiara doon. Excited na sinabi niya kay Snake na may gustong makipagkita sa kanya, at napansin niya na nandyan na si Snake kasama si Shin. Sinabi ni Shin sa kanya na may nangyari. At sinabi niyang dapat magkaroon muna sila ng kainan. Nagulat si Tiara na magkakasama silang kakain ni Shin, at nagtataka siya kung bakit. Sinabi ni Snake na si Shin pala ang may-ari ng Moon Sanctum. Tiara hindi makapaniwala dito, at sinasabi niya na ito ay dapat na gawing si Shin ang alamat na mataas na tao. Sinabi ni Shin na sinabi na niya ito sa kanya noon, at sinabi ni Tiara na iniisip niyang nagbibiro lang siya. Pagkatapos, humihingi siya ng paumanhin sa pagiging pamilyar niya sa kanya. At sinabi ni Shin na huwag niya itong problemayan. Nagtataka si Tiara kung hindi siya itataboy ni Shin, at sinabi ni Shin na hindi.
Sinabi ni Shin sa kanya tungkol kay Yaha na isang elemental na nakakapagsalita, at ito ay lalong nagulat siya. Pagkatapos, kumain silang tatlo ng hapunan, at sinabi ni Tiara na hindi pa niya nakikita ang mga pagkain na iyon noon. Binanggit niya na tila nagpakabusog si Snay ngayon. Napansin niya ang isang uri ng aura na lumalabas sa kanilang pagkain, at nagtataka siya kung anong klase ng mga sangkap ang niluto niya. Hindi makakita ng aura si Shin, ngunit binanggit niya na ang mga prutas ay idea fruits at topaz pears, ang mga gulay ay blood radish at KMA onions, at ang karne ay mula sa thermalin at orking. Sinabi ni Snay na pinili niya ang pinakamagandang sangkap mula sa kanilang meron dahil ito ay espesyal na okasyon, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras upang gumawa ng anumang masalimuot. Napagtanto ni Shin na kaya niyang gawing mas mahusay pa, at sinabi ni Tiara na ang mga sangkap na kanilang pinag-uusapan ay lahat ay pang high-end at halos imposibleng makuha. Nagtataka si Shin kung ito ay totoo, at tinanong niya si Snay tungkol sa aura na tinutukoy ni Tiara. Ipinaliwanag ni Snay na ito ay ang bakas ng mana o lakas ng buhay sa mga sangkap, at madalas nilang nakikita ito kapag naghahanda sila ng pagkain na mayroong matapang na mga halimaw at mga bihirang halaman. Pagkatapos, kumain silang lahat ng pagkain, at nasiyahan sila sa bawat kagat nito. Natuklasan ni Shin na ang mga karakter ng suporta ay naglakbay upang mamuhay ng kanilang sariling buhay. At sinabi ni Snay na nauunawaan nilang lahat na mas mabuti na huwag mag-alala tungkol kay Shin. Iniisip ni Shin na ito ay maganda, dahil ayaw niya na pumunta sila sa paligid na naghahanap ng isang tao na maaaring hindi pa rin naruroon. Sinabi ni Snay na kahit na ganoon, ito ay mula sa kanilang sariling kagustuhan, kaya hindi dapat mag-alala si Shin tungkol dito. Sinabi ni Tiara kay Shin na masyado siyang nag-aalala sa mga bagay, at napansin niya na lasing siya. Sinabi ni Tiara na nakakakita siya ng dalawang mga Panginoon. At tinanong ni Shin si Snay kung mabigat ang tama niya. Sinabi ni Snay na hindi pa niya nakikita si Tiara na ganoon, at pinatulog niya ito. Naglilipat ang eksena kay Shin sa kanyang kwarto, at napapansin niya na si Yaha ay natutulog na. Siya rin ay natutulog, at nagigising siya sa gabi dahil sa pakiramdam niyang may mabigat na nasa ibabaw niya. Napapansin niya na hindi si Yaha iyon, at nalaman niya na si Snay ay natutulog sa tabi niya. Iniisip niya na ito ay masama, at napapansin niya na umiiyak habang tinatawag siya. Nililinis niya ang kanyang mga luha at iniisip niya na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga luha na ito. Ngunit humihingi siya ng paumanhin sa kanya. Sa anumang paraan, pagkatapos, nagigising siya sa umaga at napapansin niya na naging babae si Yaha. Nahihiya siya na makita na hubot-hubad ito, kaya't sinasabi niya dito na magdamit ng kahit ano. Binigyan niya ito ng isang bagay na karaniwang suot ng elemental sa laro, at sinasabi niya na mag-a-adjust ito sa sukat niya. Sinusuot ito ni Yaha, at lumalabas sila. Nagulat si Snay na makita na si Yaha ay maaaring maging tao rin, at pagkatapos nito, nagtataka sila ng almusal. Pagkatapos, nag-uusap sila at tinanong ni Shin si Yaha kung bakit siya naroon sa nasabing shrine. Binanggit niya na naroon siya dahil iyon ang pinakakaaya-aya sa loob, at tinanong niya kung alam ba nito ang simbolo na nakadrawing sa loob ng shrine. Sinabi ni Yuzuha na hindi, at nag-iisip si Shin na baka ito ay isang bagay na maaaring magpabagal sa mga sintomas at magbigay ng ginhawa. Siya ay nagtatanong kay Yaha kung alam ba niya ang anumang bagay tungkol sa maraming tao na nawawala 500 taon na ang nakakaraan. At sinabi ni Yaha na hindi dahil bihira ang mga taong dumadaan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa templo, at sinabi niya na una siyang natutulog sa araw, ngunit bigla na lang nag-umpisa ang pagguho ng lupa at nag-iikot ang hangin. Ito ay nagising siya, at tiniyak niya na hindi masyadong magguho ang lupa. Nauunawaan ni Shin na may naganap na likas na kalamidad at sinubukan niya itong pigilan, at sa tingin niya ito ay may katwiran dahil ang mga elementals ay kayang gamitin lahat ng elemento. At inaakala niya na sila ay nakialam sa likas na kalamidad sa isang espesyal na paraan. Sinabi ni Yuan na ang lahat ng pagsisikap ay nagdulot ng sakit sa kanya, at siya ay nagpapahinga sa isang templo, at noong akala niyang mamamatay na siya, dumating si Shin upang iligtas siya. Masaya si Shin na nakarating siya sa oras, at sinabi niya na lahat ito ay dahil kay Millie. Binanggit ni Yuzuha na muli niyang pasasalamatan si Millie, at sinabi ni Shin na dapat nilang dalhan ito ng regalo. Nagmungkahi si Snay ng sifal para sa regalo. At ipinaliwanag niya na ito ay isang elven na niluto na gawa ni Tiara. Sinabi ni Tiara na ibinenta niya ang ilan sa kanila sa isang pagnanais, at ngayon sila ay isa sa mga pangunahing produkto ng kanilang tindahan. Si Shin ay nagpapaalala sa kanya na hindi dapat magbenta ng pagkain si Sai, at sinabi ni Snake kay Shin na hindi nila maibabalik ang kanilang mga supply kahit gustuhin nila, dahil si Shin lamang ang makapagbubukas ng armory. Binanggit ni Shin na gagawa siya ng ilang tibak mamaya upang mapuna ng inventaryo. At sinabi ni Snay na mayroon silang dapat pag-usapan. Nagtataka si Shin kung ano ito, at binanggit ni Snay na gusto niyang ipakilala si Shin kay Gerard. Nagulat si Shin na buhay pa si Gerard, dahil 500 taon na mula nang maglaho ang kasaganaan at ang mga mataas na hayop tulad ni Gerard ay maaari lamang mabuhay ng hanggang 50 taon sa pinakamarami.
Sinabi sa kanya ni Sney na dapat silang magmadali, dahil malamang ay hindi na magtatagal si Gerard at naghihintay siya para kay Shin. Binigyan siya ng paalala na pinag-isa ni Gerard ang iba't ibang tribo ng mga hayop at bumuo ng kinatatakutang Beast Alliance. Naalala ni Shin na tinawag siyang unang hari ng mga hayop, at sinabi sa kanya ni Sney na ang kasalukuyang hari ay ang ikawalong isa at mayroon itong lahat ng lakas militar at kakayahan ng isang pinuno, at ito ang nagpahintulot kay Jart na maghintay kay Shin ng may kapayapaan. Iniisip ni Shin na kailangan niyang makita si Gerard sa kasong ito, at sinabi niya na maglalakbay sila ng normal dahil wala namang agarang panganib si Gerard. Tinanong niya sila kung makakalisan sila bukas, at sinabi nila na oo. Si Tiara ay nagsabi na babantayan niya ang tindahan tulad ng karaniwan, ngunit sinabi ni Sney sa kanya na sasama siya sa kanila, at binanggit niya na ngayong si Shin ay bumalik, hindi na nila kailangang maging pili sa lokasyong ito. Nagtataka si Tiara kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Shin na dadalhin nila ang tindahan kasama nila, ngunit hindi maintindihan ni Tiara ang kanyang ibig sabihin. Sinabi ni Shin sa kanya na huwag siyang mag-alala tungkol dito, at binanggit niya na maganda para sa kanya na maglakbay kasama nila dahil sa wakas ay makakalisan na siya sa lugar na ito. Sumang-ayon si Tiara, at sinabi ni Shin na dapat silang magsimulang maghanda. Sinabi niya na kailangan nila ng mga supply, at binanggit ni Sney na una siyang magre-report tungkol sa Skullface Lord sa kabisera. Sinabi ni Shin na pupunta siya sa guild pagkatapos gumawa ng ilang tibak, at hahanap din siya ng trabaho patungo sa direksyon ng Farnet upang ma-promote. Nagtataka si Sney kung saan sila dapat magkita ulit, at sinabi ni Shin na ipapaalam niya sa kanya sa pamamagitan ng isang message card. Nagmungkahi si Sney na dapat silang magbuo ng isang party, at sa ganitong paraan ay magagamit nila ang telepatiya. Binuo ni Shin ang isang party, at sinabi ni Sney kay Tiara na dapat gamitin ang pagkakataong ito upang magparehistro bilang isang adventurer. Iniimbitahan ni Shin siya na sumama sa kanya, at sinabi niya na magbabago siya ng damit bago lumabas. Sinabi ni Shin na maghihintay siya para sa kanya habang siya ay nagpapanday ng ilang mga tibak, at silang lahat ay naghiwalay. Ang eksena ay lumipat kay Shin sa pandayan. At hinihiling niya kay Yaha na huwag hawakan ng anuman dahil may sumpang mga tibak dito. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng tibak, at napansin niya na alam niya kung saan eksakto dapat tamaan ang bakal. Iniisip niya na dapat ito ay dahil sa kanyang kasanayan, at gumawa siya ng kanyang unang tibak. Napansin niya na medyo masyadong malakas ang kanyang ginawa dito, at imbued din ito ng mahika. Dahil ito ay lampas sa antas ng anumang bagay sa kaharian na ito, hindi ito mabebenta. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumawa ng higit pang mga tibak habang iniinda. At matapos ang ilang sandali, nakikita natin na gumawa siya ng marami sa mga ito. Pumunta si Tiara roon, at silang dalawa ay lumabas. Tinitigan ni Shin ang dibdib niya, at napansin ito ni Tiara, at bilang parusa, sinabi ni Tiara kay Shin na siya ang magbabayad para sa lahat ngayon. Pagdating sa lungsod, humanga si Tera sa dami ng tao at tinanong kung normal ba na ganito karami ang mga tao dito. Sumagot si Shin na sa mga panahong ito, mas kaunti pa nga ang mga tao. Nakita niya ang elf na labis ang tuwa, kaya nagbiro siya na mag-ingat ito na hindi maliga sa sobrang sigla. Nainsulto ang dalaga na parang tinatrito siyang bata. Di nagtagal, binalaan siya ni Shin na unang-una, kailangan nilang tapusin ang kanilang mga gawain at saka na sila magkakaroon ng oras upang maglibot sa lungsod. Kaya't hinailan ni Tera ang binata sa braso patungo sa guild, at napatawa siya, naalala niyang ilang araw lang ang nakaraan, natatakot pa itong lumabas ng tindahan. Gayunpaman, sa kabila ng paghila sa binata, walang ideya ang elf kung nasaan ang guild, kaya't natawa ito at hinawakan siya sa kamay upang dalhin sa tamang direksyon. Magkahawak kamay sila ng tao, at ang dalagay nakaramdam ng hiya. Pagdating sa guild, nakita ni Shin na ang kanyang card ay nagpakita na siya ay umangat mula rank G papuntang E. Kahit na wala pa siyang natatapos na trabaho. Pinaalala ni Celica na natalo niya ang isang mataas na antas na Skullface at isa pang, ng lahing iyon, at dahil napatunayan ng guild na totoo ito, napagpasyahan nilang i-promote ang adventurer. Binanggit ni Celica na naisa na niyang itaas ang ranggo ng binata diretso sa rank A, ngunit ayon sa kanya, hindi ito magugustuhan ng ibang mga adventurer. Tinanong ng attendant ang relasyon ng binata at ng dalagang katabi niya, at ipinaliwanag niyang nagpasya silang maglakbay ng magkasama sa pagkakataon lamang at nagparehistro ang dalaga bilang miyembro ng guild. Walang paligoy-ligoy, tinanong ni Celica kung siya ba ang kasintahan ni Shin dahil narinig niya na nagho-holding hands ang dalawa sa lungsod. Sabi niya nang may pagkasarkastiko na walang makakatanggi sa napaka-cute na mukha, kaya sinubukan ni Shin na baguhin ang usapan at nagtanong tungkol sa mga sagradong lugar na sinasabing nasira noong pagbagsak ng Glory. Pinagsisihan ni Celica na hindi siya makapagbigay ng impormasyon tungkol doon sa isang hindi pa rank B. Tinanggap ito ni Shin ng maayos at nagtanong kung may trabaho siyang magagawa papunta sa Farnet. Kaya't inirekomenda ng empleyado ang pag-escort sa isang karwahe patungo sa Baron Checkpoint na hiniling ng isang nagngangalang Nak. Tinanggap ni Shin at Tera ang mungkahi, at ipinaalam ni Celica sa kanila na ang convoy ay aalis ngayong hapon kapag tumunog ang kampana ng 3 beses at na may 2 pang adventurer na kasama sa serbisyong ito.
kaya't mayroon pa silang oras bago magsimula ang misyon, kaya iminungkahi ni Shin na maglakad-lakad sila sa lungsod patungo sa simbahan. Samantala, sinamantala nila ang pagkakataong ito upang bisitahin ang mga tindahan at panaderya doon, at tila masaya si Shin na ibahagi ang sandaling ito ng kasiyahan kasama si Terra. Pagdating sa simbahan, nakita nila si Leia sa pasukan, at ipinakilala ni Terra ang sarili bilang empleyado ng Moon Sanctuary. Natuwa ang madre sa detalyeng ito at lalo pang namangha nang malaman niyang ang elf ay isang apprentice ni Shin, gustong malaman ang lahat tungkol sa buhay ng master na parang tunay na tagahanga. Sa ampunan, hindi mapigilan ni Millie ang kanyang kasiyahan nang makita si Yuzuha muli pagkatapos ng mahabang panahon, at lahat sila ay nagpasalamat kay Shin dahil sa pagtiyak na hindi magsasara ang ampunan, na ginagawa si Leia na susunod na pari ng simbahan. Tinanong ni Shin kung saan napunta si Willem, at ipinaalam nila sa kanya na ang mandirigma ay pumunta upang sundan ng ibang pari dahil ang lalaki ay ayaw sumuko sa pagbawi ng kontrol sa simbahan. Sumang-ayon si Shin sa investigasyong ito dahil wala pang nakakaalam ng mga layunin ng paring ito. Kaya nagbigay siya ng mga bagay na may iba't ibang uri ng mahika sa mga babae, tulad ng isang agimat. Pagkatapos, dumating ang iba pang mga bata mula sa ampunan sa silid nang marinig na bumalik si Shin, kaya pinalibutan nila ang adventurer upang hilingin sa kanya na maglaro kasama sila. Gayunpaman, hindi mukhang komportable si Terra gaya ng kanyang kaibigan, dahil ang ibang mga bata ay hinahawakan siya na parang siya ay isang laruan. Humingi ng paumanhin si Leia kay Terra para sa kaguluhang dulot ng mga bata. Ngunit para sa elf, wala itong malaking bagay, at ngayon alam na niya kung paano makitungo sa mga bata dahil hindi pa siya kailanman naglaro kasama ang mga ito noon. Nagkomento si Leia na kahanga-hanga ang mga batang ito, kaya gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang ampunan. Ngunit ang kanyang pagsasalita ay naputol nang siya ay nagkaroon ng karaniwang pag-aalboroto. Makalipas ang ilang sandali, handa na ang guild card ni Tia, kaya't nasa sabik siya na makita ang kanyang ranggo na nakasulat dito. Pagkatapos ay inanunsyo ni Shin na oras na upang dalhin ang Moon Sanctuary kasama nila, at si Tia ay tila hindi pa rin kumbinsido na ito ay posible. Sa kabilang banda, ang tao ang nagmamay-ari ng lugar, kaya't karaniwan na ito para sa kanya. Ipinakita niya ang isang kristal na hinangaan ni Tia ang kalidad ng pagputol. Ang diamanteng ito ay may kapangyarihan ng teleportation, isang gamit na item na agad na nagdadala sa iyo sa isang rehistradong lugar, na kanilang gagamitin upang makarating sa sanctuary. Binanggit ni Tia kung gaano kakayanan ng lalaking ito sa pagkuha ng lahat ng posibleng solusyon mula sa kanyang bulsa, kahit na pag-conjure ng isang nawalang mahika tulad ng teleportation. Ngunit naisip niya na dapat sanay na siya dito ngayon, dahil si Shin ay isang superior na tao. Sinabi iyon, inactivate ni Shin ang teleportation, na naging sanhi ng kanilang pagkahulog sa isang spatial vortex at dalhin sa Moon Sanctuary. Pagdating doon, hindi nag-aksaya ng oras ang binata at ginamit ang store ability sa shop. At ito ay naglaho, na lalong ikinamangha ni Tia. Ipinakita ni Shin ang sanctuary na nagiging isang amuleto sa transport mode. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang lugar ng trabaho. Papalapit sa convoy, tinanong niya ang isang driver kung iyon ba ang karwahe ni Nak dahil sila ang mga adventurer na sasama sa pag-escort. Hindi nagtagal, ipinakilala ng driver ang sarili bilang si Gayan, at ang dalagang lumitaw mula sa tuktok ng karwahe ay nagpakilala bilang si Tsubaki. Dumating ang mga ngalakal na sinak at nagpasalamat sa kanilang mga tagapagtanggol sa pagsama sa kanya patungo sa Bar Ion. Nang lahat ay nasa loob na ng karwahe, nagsimula ang paglalakbay. Samantala, sa Bar Age Castle, ipinaalam sa hari na ang Moon Sanctuary ay naglaho na, at ikinalungkot ng hari na nawala ang isang estruktura na nakaligtas sa pagbagsak ng glory, na kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay hindi masakop dahil sa mahiwagang aura ng tindahan at ang nawalang teknolohiya nito. Tinanong ng prinsesa kung may nakakaalam sa kinaroroonan ni She-Razor, at isang impormante ang nagulat na siya ay papunta sa kastilyo sa mga sandaling iyon at darating mamaya ngayong araw. Sa kabilang banda, itinuro ng prinsesa na hindi pa bumabalik si Ryan, kaya wala silang sapat na impormasyon upang magpasya kung ano ang gagawin. Kaya, ang pinakamatinong gawin ay hintayin ang pagdating ni She, na sinang-ayunan ng kanyang ama. Balik sa escort, tinanong ni Gaia ng ibang mga adventurer kung nakapatay na sila ng tao, at nagulat si Terra sa pag-uusap. Nakita ni Shin ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na ang mga escort jobs ay delikado at mas malamang na sila ay atakihin ng mga bandido kaysa sa mga halimaw. Idinagdag ni Tsubaki na madalas siyang minamaliit dahil sa kanyang laki, ngunit palagi niyang natatapos ang trabaho. Sinabi ni Shin na nais niyang malaman kung paano lumalaban ang bawat isa upang makapagplano sila kung may mangyaring hindi inaasahan. Hindi nagtagal, inihayag ni Gaia na siya ay isang rank A samurai, walang silbi sa mahika ngunit isang mabagsik na mandirigma gamit ang isang katana. Ang babae naman, si Tsubaki, ay isang rank E fighter na may kakayahang mag-cast ng support spells upang mapabilis ang galaw. Ibinunyag ni Tia na siya ay isang alchemista ngunit bihasa rin sa espada at pana. Dahil bagong miyembro pa lamang siya ng guild, siya ay nasa ranggong G pa lamang ngunit kaya niyang gumamit ng simpleng mga healing spell.
Sa huli, ibinunyag ni Shin na siya rin ay isang samurai, ngunit ranggong E, at kaya niyang mag-conjure ng mga apoy at kidlat na spell. Iniisip niya si Yuzuha, na ipinakilala niya bilang isang respetadong halimaw, na may kasunduan silang dalawa ng dominasyon. Nakita ni Gaia na kakaiba para sa isang samurai na gumamit ng mahika. Habang nagtaka si Tsubaki kung ang lalaki ay ipinanganak sa Hinomoto, dahil karamihan sa mga samurai ay mula doon. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay mandirigma, kabalyero, o espesyalista sa mga trabaho, kaya't ang mga nagiging samurai ay kadalasang mas eksentriko. Gayunpaman, ang mga kinakailangan upang mag-excel sa klase na ito ay pagiging isang kabalyero at berserker, kaya't kakaiba para sa isang tao na banggitin lamang ang kakayahang mag-cast ng mga spell kapag tinanong tungkol sa kanilang mga talento. Sa kabila nito, sinubukan ni Shin na kumbinsihin ang babae na siya at si Yuzuha ay makapangyarihan, habang idinagdag ni Gaia na ang Hinomoto ay isang natatanging isla, tahanan ng ilang guild headquarters ng mga samurai at ninja. Mula noon, ang bansa ay nabuo sa paligid ng mga headquarters na ito, na ginagawang isang lugar na humihinga ng estilo ng ninja at samurai. Kabilang sa mga kilalang guild doon ay ang Kacho Fag-Etso, Majin Karoko, at Kuro Ginger. Nang marinig ito, humanga si Shin na may isang buong bansa na nakabatay sa mga guild ng laro. Biglang huminto ang karwahe, at sa labas, napalibutan ng mga bandido ang mga adventurer at ang mga ngalakal na sinak. Hiningi ng mga kriminal na ibigay ng mga ngalakal ang lahat ng pera at kargamento, kung hindi, lahat ay mamamatay. Sinabi ni Shin kay Nak na pumasok sa loob ng karwahe at kay Yuzuha na alagaan siya habang hinarap ng mga adventurer ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng karwahe. Naalala ni Tia ang tanong ni Gayan kung nakapatay na siya ng tao noon, kaya pinakalma niya ang kanyang sarili at naisip na ito na ang tamang oras. Kung hindi, maaaring mapahamak ang mga tao. Lumapit pa ang pinuno ng mga bandido at sinabi sa kanila na iwanan ang pulang buhok para sa kanya, habang ang isa naman ay nagsabing paiiyakin at sisigan niya ang dalaga dahil iyon lamang ang nakakapagpasaya sa kanya. Sa pakikinig sa bawat salita, naglabas si Shin ng malalim na ekspresyon ng galit para sa mga lalaking iyon, at nag-aalala si Tia nang makita niyang muli ang aura ng pagnanasa sa dugo ng kanyang kaibigan. Sa paligid, napansin niyang may mas marami pang bandido na nagtatago sa kagubatan. Kaya alam niyang hindi na siya maaaring mag-atubili ngayon. Nagbigay si Yuzuha ng una at tanging babala, papatawarin ng mga kriminal kung sila'y umatras, ngunit nalaman ng mga bandido na ang samurai ay kasama ng ilang ranggo E o mas mababa pa. Kaya't kahit na si Gayan ay ranggo A, hindi niya magagawang lumaban at protektahan ang iba ng mag-isa. Dahil dito, nalito ang mga adventurer kung paano nakuha ng mga kontrabida ang impormasyon tungkol sa kanila ngunit nangako na aalamin ang katotohanan mula sa kanila. Sa kabilang banda, sabik na ang mga bandido na patayin ang mga kalaban at iwan ang pulang buhok para sa huli, hanggang sa may isang palaso na dumaan sa isa sa kanila at tumama sa isa pang bandido na nagtatago sa isang puno. Pagkatapos ay may isa pang palaso na tumama sa isa pang lalaki, kaya inutusan ng pinuno ng pangkat ang kanyang mga tauhan na sugurin ang mga adventurer. Hinarap ni Tsubaki ang isang kalaban na may espada at inisip na tiyak na minamaliit siya ng lalaki, kaya ginamit niya ito sa kanyang kalamangan at pinakawalan ng vertiginous vigor. Isang mas makapangyarihang teknika kaysa sa inaasahan mula sa isang ranggo E, at pinatalsik ang kalaban sa isang suntok sa tiyan. Susunod, pinutol ni Gaia ng espada ng isa pang kalaban sa isang strike lamang, at mahiwagang namatay agad ang lalaki. Alam ni Gaia na ang espada ng pinuno ng mga bandido ay may magic, ngunit binalaan niya na ang kanya rin ay may magic. Sa ibang sulok, hinarap ni Shin ang dalawang kalaban ngunit tinapos ang mga ito ng madali. Nang walang natitirang kasama, tinanong ng pinuno ng mga bandido kung sino ang mga adventurer na ito, dahil sigurado siyang ang Daimir lamang ang magiging problema. Nang hindi sinasagot ang tanong ng lalaki, lumapit si Shin at binalaan na una sa lahat, kailangan niyang asikasuhin ang mahiwagang espada ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagwasak sa sandata ng lalaki, tinapos ng bata na ngayon ay kailangan na lamang nilang ipatigil ang kalaban, na sumuko sa kanyang pagmamatapang at nakiusap para sa kanyang buhay. Sa loob, tinanong ni Nak kung tapos na ang labanan. Habang ang kriminal ay patuloy na nagbabanta sa grupo kahit na siya'y napasuko na. Pagkatapos, itinutok ni Shin ang kanyang espada sa kanya at tinanong kung saan nila nakuha ang impormasyon tungkol sa escort. Gayunpaman, biglang hinayla ni Tia ang lalaki at niyakap siya ng mahigpit, sinusubukang pahupain ang kanyang masamang aura at ibalik siya sa normal. Nang gumana ito, agad siyang umalis mula doon upang hindi makaabala sa patuloy na interogasyon. Tinanong ni Shin si Tsubaki kung ano ang nangyari. Ngunit walang may ideya. Sa parehong oras, nahihiya si Terra sa kanyang ginawa, ngunit naalala niya ang ginawa ng kanyang master upang pakalmihin siya noon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano niya haharapin ang lalaki mula ngayon. Ang eksena ay nagputol papunta kina Shin at ang iba pa na ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay sakay ng karwahe. Ipinabatid ni Gan sa iba na sinubukan ng mga bandido na sakupin ang karwaheng ito upang maghanap ng mga bagay na konektado sa simbahan.
Hindi nila alam kung ano eksakto ang hinahanap nila, at hindi makapaniwala si Sabaki na inatake sila nang hindi alam kung ano ang kukunin. Sinabi ni Dan na balak nilang patayin sila at kunin ang buong karwahe. Naalala ni Shin na sinabi ng mga madre na kailangan nila ng opisyal na autorisasyon mula sa punong tanggapan ng simbahan upang italaga ang susunod na pinuno. At nagtataka siya kung mayroong nagtatangkang pigilan ito. Iniisip niya na tama ang naging desisyon niya nang siya ay nagpasya na samahan ng karwaheng ito. Ang eksena ay nagputol papunta sa kanila sa Berium. Nagpasalamat si Nox sa mga adventurer sa pagtulong sa kanya na makarating ng ligtas at binigyan sila ng mga sertipiko upang ipakita na natapos na nila ang trabaho. Sinabi niya na aasa siya muli sa kanila kung kailangan niya ng tulong. Matapos kolektahin ang kanilang mga gantimpala sa guild ng mga adventurer, nagpasya ang dalawang grupo na maghiwalay. Binanggit ni Nagayan at Sabaki na pupunta sila sa Kilmon at umaasa silang magkikita silang muli balang araw. Umalis na sila. Nagtataka si Shin kung paano nila ipagpapatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay, at sinabi niya na ang pagkuha ng karwahe ang pinakakomportable. Sumang-ayon si Tiara, ngunit sinabi niya na ang karwahe ay magiging matagtag. Binanggit ni Shin na ang Farnet ay malayo pa rin, at kakailanganin nila ng karwahe para maglakbay. Sinabi niya na dapat silang bumili ng isa, at pumunta sila sa isang tindahan upang maghanap ng karwahe. Napansin ni Shin na lahat ng mga karwahe dito ay magkapareho ang itsura, at sinabi niya na kailangan niyang baguhin ang isa sa mga ito. Nabahala si Tiara sa narinig, at sinabi ni Shin sa kanya na gusto lang niyang bawasan ang pag-alog at pahusayin ng kaunti ang galaw ng mga gulong. Binanggit niya na ito ay dapat magpabawas ng tagtag sa kanilang biyahe. Kinumpirma ni Tiara sa kanya na ang karwahe ay hindi gagalaw ng walang mga kabayo o lilipad sa himpapawid pagkatapos ng mga pagbabago. Sinabi ni Shin na hindi ito mangyayari, at napansin ni Tiara na hindi itinanggi ni Shin ito. Napagtanto niya na ibig sabihin nito ay kaya rin niyang gawin ito. Tinanong ni Tiara kung aling karwahe ang dapat nilang piliin, at sinabi ni Shin na gusto niya ng karwahe na may sapat na espasyo para matulugan. Nakakita siya ng karwahe na tama ang sukat, at inisip ni Tiara na ito ay perpekto. Sinabi ni Shin sa may-ari ng tindahan na gusto niyang bilhin ito, at binanggit niya na kukunin nila ito kapag paalis na sila ng bayan. Tinanong siya ng may-ari kung nakapili na siya ng mga kabayo para sa karwahe, at sinabi ni Shin na hindi pa. Sinabi ng may-ari na dapat silang kumuha ng mga kabayo na may malalakas na binti kung gusto nila ang karwaheng ito, at marahil dapat silang bumili ng 2 kabayo dahil medyo mabigat ito para sa isa. Binanggit ni Shin na narinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa mga tao na gumagamit ng mga halimaw upang hilahin ang mga karwahe, at sinabi ng may-ari na totoo ito, ngunit kailangan nilang magawang paamuin ang isang halimaw para magawa ito. Nagpasalamat si Shin sa impormasyon, at umalis na siya sa tindahan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng telepatikong tawag mula kay Shanae, at sinabi niya na natapos na niya ang kanyang negosyo sa kaharian. Tinanong siya kung nasaan siya ngayon, at sinabi ni Shin na kabibili lang nila ng karwahe sa Berium. Binanggit niya na kailangan na nilang maghanap ng mga kabayo, at sinabi ni Shanae na siya ang huhuli ng halimaw para hilahin ang karwahe. Sinabi niya na darating siya sa Berium sa loob ng 1 araw. At hiniling niya kay Shin na hintayin siya doon. Pumayag si Shin, at sinabi niya kay Shanae na huwag magmadali. Sinabi ni Shanae na labis na nag-aalala ang kastilyo sa biglaang pagkawala ng Moon Sanctum, at hindi makapaniwala si Shin dito. Sinabi ni Shanae na hinahanap ng lahat si Hale, at binanggit niya na ito ay makakabuti sa kanila, dahil naiirita na siya sa walang tigil na paglalangis habang sinusubukan nilang obserbahan at rekrutin siya. Sinabi ni Shin sa kanya na tiyak na naging mahirap ito para sa kanya. At naiintindihan niya na anumang kaharian na nais palakasin ang kanilang militar ay gusto siyang mapasama sa kanilang panig. Sinabi ni Shanae na isang kaharian pa nga ang nangahas na angkinin ng Moon Sanctum, at naisipan niyang lipulin ang buong bansa. Sinabi ni Shin na marahil inisip nila na makukuha siya kung makuha nila ang Moon Sanctum, at binanggit ni Shanae na mayroon ding mga taong nagmungkahi ng kasal. Inisip ni Shin na ito ay tila makatotohanan, dahil ginawa niyang napakaganda ni Shanae. At tinanong siya ni Shanae kung nagseselos siya. Sinabi ni Shin na medyo nagseselos siya, at natuwa si Shanae sa narinig. Binanggit niya na ipaalam ni Shin sa kanya kung makakakita siya ng isang ina matutuluyan, at sinabi ni Shin na gagawin niya ito. Makikita natin si Tiara na tumitingin ng ilang mga bagay sa isang lokal na tindahan, at sinabi ni Shin sa kanya na dapat na silang maghanap ng isang inn. Sinabi ng may-ari ng tindahan na maaari siyang magrekomenda ng magandang inn kung wala pa silang nakikita. At ang eksena ay nagputol sa kanila sa inn na kanyang inirekomenda. Iniisip nila na mukhang mahal ang inn na ito, at nagpunta sila upang mag-book ng kwarto. Tinanong sila ng receptionist kung magbabahagi sila ng kwarto, ngunit sila ay nahiya at piniling maghiwalay ng kwarto. Sinabi ni Shin na ang ina ito ay nagkakahalaga ng kalahati ng perang nakuha nila bilang gantimpala, at hindi siya makapaniwala na inirekomenda ng babaeng may-ari ng tindahan ang isang high-class na inn sa kanila. Binanggit ni Tiara na marahil inisip ng babae na kaya itong bayaran ng mga adventurer, at sinabi niya na ang ina ito ay talagang sikat sa Berium.
Pagkatapos ay napansin nila ang kanilang mga kwarto, at napagtanto nilang makatwiran ang mga presyo. Nag-transform si Yaha sa kanyang anyong tao, at naisip ni Shin na dahil may oras pa sila bago maghapunan, gagawin niya ang pag-maintenance sa kanyang mga sandata. Pagkatapos, makikita natin si Shin na pinapakinis ang kanyang sandata, at pumasok si Tiara sa silid. Tinanong siya ni Tiara kung nasabihan na ba niya ang kanyang Panginoon na sila ay manatili sa ina ito, at sinabi ni Shin na nasabihan na niya. Binanggit niya na darating siya sa lungsod bukas, at sinabi ni Tiara na dapat silang magpahinga muna hanggang sa dumating siya. Pagkatapos nilang maghapunan, sinabi ni Tiara na matutulog na siya pagkatapos maligo. Tinanong ni Yaha kung maaari siyang maligo kasama niya, at pumayag si Tiara. Hinailan ni Yaha si Tiara papunta sa banyo sa silid ni Shin. Naisip ni Shin na itutuloy niya ang kanyang pag-maintenance mula kanina, ngunit hindi siya makapag-concentrate matapos marinig ang mga ingay mula sa banyo. Nagdesisyon siyang maging maginoo at huwag pansinin ang mga ingay. Nakikipaglaban si Shanae sa isang halimaw sa kabundukan. Kinabukasan, nagising si Shin sa inn. Sinabi niya kay Tiara na magtatrabaho siya sa karwahe hanggang dumating si Shanae at tinanong kung ano ang gagawin niya. Binanggit ni Tiara na curious siya sa mga pagbabago. Kaya manonood siya habang nagtatrabaho si Shin. Nagkatang eksena kay Shin sa tindahan ng karwahe. Naisip niyang simulan ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga axle at paglalagay ng mga spring sa karwahe para makatulong sa suspension at mabawasan ang pagyanig. Natapos niya ito sa loob ng ilang segundo at naisip na kailangan na lang niyang magdagdag ng ilang ball bearings. Nagtataka si Tiara kung ganito ba talaga kabilis ang mga pagbabago, at napagtanto ni Shin na dapat silang umiwas sa atensyon. Sinabi niya na i-install niya ang ball bearings sa mas karaniwang paraan, ngunit nakipag-ugnayan si Shanae at sinabi na nasa labas siya ng North Gate. Sinabi ni Shin sa kanya na pupunta sila roon ngayon. Binanggit niya na dapat nilang tapusin ito agad at magmadali para makipagkita sa kanya, at napagtanto ni Tiara na magmamadali rin siya sa pagbabagong iyon. Ang eksena ay nag-cut sa Shin, Tiara, at Yaha patungo sa North Gate. Nararamdaman nila ang isang bagay sa harap. Tinanong ni Tiara sila kung ano ang kanilang nararamdaman. At binanggit nila na malalaman niya rin iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, napansin nila ang isang napakalaking Grey Faza Jade, at nagulat silang lahat sa nakita nila. Sinabi ni Shin na karaniwan, ang halimaw na ito ay may maximum na antas na 650, ngunit napansin niya na ito ay may antas na 751. Sinabi niya na ito ay dapat na natatangi dahil karaniwan, ang mga ito ay walang sungay, at sinabi ni Shanae na ang halimaw na ito ang maghahatak ng kanilang karwahe. Tinanong ni Shin kung saan niya nakuha ang ganitong klase ng halimaw. At sinabi ni Shanae na galing ito sa malapit na sagradong bundok. Pagkatapos ay iniisip ni Tiara na nawawala na si Shanae sa kanyang pag-iisip pagdating kay Shin, at nakikita natin na ang halimaw ay nagustuhan na si Tiara. Iniisip ni Shin na ito ay maaaring isang magiliw na halimaw, at sinabi niya na stuck sila dito dahil na-team na ito ni Shanae. Tinanong niya kung bakit niya pinili ang halimaw na ito, at sinabi niya na alam niyang ang halimaw na nagtutulak ng karwahe ni Shin ay dapat na nasa klase ng sagradong halimaw. Sinabi ni Shin na masyadong malaki ito at magiging napansin sila. Sinabi ni Shanae na inaasahan niya ang ganitong reaksyon at ipinakita kay Shin na ang halimaw ay maaaring baguhin ang kanyang laki. Kumukurap ang halimaw, at sinabi ni Shin na dapat itong sukat. Natuwa si Tiara na ang halimaw ay maaaring kumurap, at sinabi ni Shin na dati nakakatakot ito na kahit gawing maliliit ang mga tao. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na dadalhin ni Shanae ang isang napakataas na antas ng halimaw. At nagtataka si Shanae kung may mali siyang nagawa. Sinabi ni Tiara na hindi gaanong iniisip ng karamihan ang paggamit ng isang sagradong halimaw para magtulak ng karwahe, at malungkot si Shanae na hindi ito gusto ng iba. Sinubukan ni Shin na pasayahin siya at sinabi na masaya siya na may kakaibang sagradong halimaw na nagtutulak ng kanyang karwahe. Kinausap ni Yaha ang sagradong halimaw, at sinabi niya na ito ay nagsasabi na maaari silang umasa sa kanya. Nagugulat si Shin na ang mga halimaw ay maaaring mag-usap sa isa't isa at nagtataka kung ano ang pangalan ng halimaw na ito. Sinabi ni Shanae sa kanya na ang pangalan nito ay Shimmer dahil ito ay may kakayahan sa ilusyon at kidlat na kasanayan. Pagkatapos, sinasama nila si Shimmer sa karwahe at hinihiling sa kanya na dalhin sila sa fete. Lumabas sila, at iniisip ni Shin na ito ay pakiramdam na kahanga-hanga. Napapansin ni Tiara na ang karwahe na ito ay hindi nakakabulabog, at sinabi ni Shanae na ito ay mas mahusay pa kaysa sa karo ng hari. Nakikita natin si Yaha na nakikipag-usap kay Shimmer sa daan, at tinanong ni Shin kung tungkol saan sila nag-uusap. Sinabi niya na tungkol ito sa kabataan ni Shimmer at ipinaliwanag na noon, si Shimmer at ang kanyang ina ay nagpapamahala sa sagradong bundok ngunit isang manlalakbay ang pumatay sa kanyang ina, at si Shimmer lamang ang natirang buhay. Ito ay nagpaparamdam ng sama ng loob kay Shin dahil dati niyang ginagawa ang parehong bagay nang ang mundo ay isang laro pa lamang. Sinabi ni Yuz na pagkatapos nito, tumakas si Shimmer ng mabilis at siya ay iniligtas ng isang engkanto na babae. Pagkatapos, siya ay nagtrabaho upang maging mas malakas at bumalik sa sagradong bundok.
Nagtataka si Shanae kung ito ba ang dahilan kung bakit hindi nag-iingat si Shimmer sa paligid niya, at sinabi ni Yuz na sinundan ni Shimmer siya dahil pamilyar sa kanya ang amoy. Binanggit niya na maaaring amuyin ni Shimmer ang amoy ni Tiara sa Shanae, at nagtataka si Shin kung si Tiara ba ang babaeng nagligtas kay Shimmer. Sinabi ni Yuzuha na tama siya, at naalala ni Tiara na siya nga ang nagligtas ng isang sugatang tuta noong siya ay bata pa. Binanggit ni Iza na sinabi ni Shimmer na nakilala niya siya 100 taon na ang nakakaraan, at napagtanto ni Tiara na siya nga ang parehong tuta na kanyang iniligtas noon. Sinabi ni Shanae na sa ganitong kaso, iaalok niya ang pagmamayari kay Tiara, at binanggit niya na hindi dapat magkaroon ng anumang problema dito basta tanggapin ito ng dalawa. Pagkatapos, binasag ni Shanae ang kanyang kontrata kay Shimmer, at bumuo ng kontrata si Tiara sa kanya. Ito ay halos nagpapalipad sa kanya, at sinuportahan siya ni Shin. Sinabi niya na bigla siyang nahihina, at nag-aalala si Shimmer sa kanya, ngunit binanggit niya na kailangan lang niya ng kaunting pahinga. Pagkatapos, ang eksena ay nagkat sa grupo na nagkakamping sa gubat sa gabi, at nagtanong si Shin kay Shanae kung pinahintulutan niya si Tiara na magkaroon ng Shimmer upang maprotektahan siya. Sinabi ni Shanae na oo, at sinabi niya na hindi sila palaging magkasama ngunit masaya siyang malaman na kasama si Shimmer kapag pinipili ni Tiara ang kanyang sariling landas. Sinabi ni Shin na maaari niyang tawagin si Shimmer anumang oras na gusto niya ngayon na nabuo na nila ang kontrata, at sinabi ni Shanae kay Shin na tatakbo siya sa kanya anumang oras na may problema siya. Nagpasalamat si Shin sa kanya para dito, at sinabi niya na siya lang ang maaari niyang takbuhan kapag siya ay tunay na nasa alanganin. Ito ay nagpapasaya kay Shanae. Pagkatapos, ang eksena ay nagkat sa grupo sa Timog Kanlurang Fered, at napansin nila ang isang magkasamang mga hayop tao. Sinabi ni Shanae na nagpadala siya ng mensahe kay Gerard, at marahil ay narito sila upang salubungin sila. Pagkatapos bumati sa kanila ang mga hayop tao at binanggit na sila ay narito sa utos ng kanilang unang hari. Hiniling ni Shanae sa kanila na sila'y ay patanggo kay Gerard, at bago umalis, nag-empake si Shin ng karo sa kanyang imbakan. Bumaba rin si Shimmer sa isang portable na sukat, at pagkatapos ay sila'y nagtungo sa mansyon ng unang hari. Sa daan, nagtaka si Shin kung kilala ni Shanae ang dalawang hayop tao. At sinabi ni Shanae na sila ay mga apo ni Gerard. Pagdating nila sa mansyon, nakita nila si Gerard, at siya ay masaya na makita ang kanyang Panginoon muli.